Movie recap, Tagalog here. Ang magandang dalagang ito ay dating isang marangya at pinagpalang anak ng mayamang pamilya. Ngunit malupit ang naging laro ng tadhana sa kanya. Nahulog ang loob niya at nagpakasal sa isang mahirap na lalaki. Kaya mula sa pagiging isang pinong dalagang sanay sa ginhawa, ay naging isang simpleng babaeng taganayon siya para lamang tanggapin ng mapanghusgang biyenan. Nagbihis siya ng napakaganda upang sumali sa paligsahan ng pinakamagandang dalaga sa kanilang baryo. Hindi pa nagtatagal bago iyon, nagkita sina Nangnak at Pimak at agad silang nahulog sa isa't isa sa unang pagkikita pa lamang. Punong-puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata habang nagtititigan. Hiniling ni Pimak na makita siyang muli kinabukasan. Tinanggap ni Nangnak ang bulaklak na ibinigay niya, ngumiti ng mahiyain at tahimik na umalis. Ang pangalan ng dalaga ay Nangnak. Anak siya ng isang marangal na pamilya. Mayroon siyang kasintahang ipinagkasundo ng kanyang ama, isang kilalang siga at mapang-api sa kanilang lugar. Habang iniisip niyang kailangan niyang pakasalan ng isang lalaking hindi naman niya mahal, labis siyang nalungkot at nasaktan. Naalala niya ang pagkikita nila ni Pimak, kaya kahit mahirap lamang ito, pinili pa rin niyang puntahan siya. Nagsimula silang mag-date at dahan-dahang naging matamis ang kanilang pagmamahalan. Tinuruan ni Pimak si Nangnak kung paano maglaro sa putikan at gumamit ng tirador. Magkasama silang sumakay sa kalabaw habang naglalakad sa malawak na bukirin. Para kay Nangnak, lahat ng iyon ay bago at napakasaya. Hindi pa niya nararanasan ang ganitong buhay noon, kaya para sa kanya ay napaka-romantiko ng lahat. Para silang magkasintahang hindi kayang magkahiwalay. Ngunit nahuli sila ng siga habang nagde-date. Pinalo niya si Pimak hanggang mawalan ito ng malay. Sa kanya dinala si Nangnak pauwi at tinangkang pagsamantalahan. Mabuti na lamang at dumating ang ina ni Nangnak sa tamang oras at napigilan siya. Pinilit ng siga ang mga magulang ni Nangnak na agad ayusin ang kasal nila. Dahil dito, ikinulong pa siya ng kanyang ama. Ngunit palihim na pumasok si Pimak upang makita siya. Sinabi niyang mahal niya si Nangnak at ayaw niyang mapunta ito sa kamay ng siga. Ngunit dumating muli ang lalaki upang pahirapan si Nangnak. Agad na tumakas si Nangnak sa bintana at tinulungan siya ni Pimak na makatakas papunta sa bukirin. Huminto sila nang makarating sa ligtas na lugar. Doon nalaman ni Pimak na ikakasal pala si Nangnak sa siga kinabukasan. Hiniling ni Pimak na dalhin siya ni Nangnak sa mga magulang nito dahil gusto niyang pakasalan siya. Labis na natuwa si Nangnak sa sinabi niya, ngunit alam niyang tila imposible ang kanilang pagmamahalan. Pag-uwi ni Nangnak, galit na galit ang kanyang ama at pinalo siya. Agad namang lumapit ang kanyang ina upang protektahan siya. Dumating ang araw ng kasal. Nagbihis si Nangnak at inayos ang sarili. Ngunit nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin, muli siyang nalungkot. Biglang pumasok si Pimak sa kanyang silid at sinabi na gusto niyang tumakas sila ng magkasama. Sa sandaling iyon, wala nang ibang inisip si Nangnak. Buo na ang kanyang pasya, tatakas siya kasama si Pimak. Nang dumating ang siga sa silid ni Nangnak, agad siyang sumugod sa kama, ngunit natusok siya sa mga durian at labis siyang nasaktan. Samantala, isinakay ni Pimak si Nangnak sa bangka. Magkasama silang nag-usap, nagyakap at ipinahayag ang kanilang pagmamahal habang dumadaan ng isang romantikong gabi sa gitna ng ilog. Ngunit hindi nila inaasahan na kinabukasan ay mahuhuli sila at ibabalik sa kanilang lugar. Muling pinalo ng malupit ng ama ni Nangnak ang kanyang anak. Dumating si Pimak upang protektahan ang babaeng mahal niya. Nagalit ang siga at inatake siya. Hindi nakalaban si Pimak kaya ikinulong siya at muntik pang ilibing ng buhay. Mabuti na lang, nakaisip siya ng paraan upang makatakas. Isinugal niya ang kanyang buhay para muling mahanap si Nangnak, ngunit nahuli rin siya at ikinulong. Nang malapit ng patayin ng siga si Pimak, dumating ang ina ni Nangnak upang iligtas siya. Kumuha ng patalim si Nangnak at handang lumaban. Ayaw niyang pakasal sa lalaking hindi niya mahal. Nang makita ng kanyang ina kung gaano katatag ang kanyang anak, sinubukan niya itong aliwin. Ngunit sa huli, kinuha pa rin si Nangnak ng mga tauhan ng siga. Bumalik ang ina ni Nangnak kay Pimak, kinalas ang kanyang tali, binigyan siya ng pera at gintong pulseras, at sinabi sa kanya na ibigay iyon sa kanyang anak. Hiniling niya kay Pimak na iligtas si Nangnak at umalis na sila sa lugar na iyon. Dinala ng mga tauhan ng siga si Nangnak papunta sa bangka upang umalis. Ngunit biglang tumalon si Pimak papunta sa bangka, sinaktan ng mukha ng siga at itinulak siya pabagsak sa tubig. Sa ganitong paraan, nakatakas sina Pimak at Nangnak. Dinala ni Pimak si Nangnak upang makilala ang kanyang ina at ipinakilala siya bilang kanyang asawa. Ngunit biglang nagbago ang mukha ng kanyang ina. Ang totoo, may napili na pala siyang magiging manugang. Si Sayut, isang ulilang babae na kanyang inalagaan mula pa noong bata pa ito. Hindi pinayagan ng ina ni Pimak na magsama at matulog sina Pimak at Nangnak. Noong madaling araw, pinagawa niya kay Nangnak ang pinakamahihirap na gawain. Si Nangnak, na lumaki bilang isang mayamang binibini, ay hindi man lang marunong magputol ng kahoy, kaya pinagalitan siya ng kanyang biyenan. Upang pigilan si Nangnak na maging asawa ng kanyang anak, nagbigay ng mungkahi ang ina ni Pimak, sumali ito sa paligsahan ng kagandahan sa kanilang nayon. Sinabi niya kung mananalo si Nangnak, tatanggapin niya ito bilang kanyang manugang. Dati ay isang marangal na binibini si Nangnak, ngunit dahil sa takbo ng kapalaran, napilitan siyang maging isang simpleng babaeng taganayon at tiisin ang isang malupit at mapanuring biyenan. Mula noon, naging miserable ang buhay ni Nangnak.
Para lamang matanggap siya ng kanyang biyenan, pumayag siya sa mungkahi nito at sumali sa paligsahan ng kagandahan. Maswerte si Nangnak dahil tinulungan siya ni Pajan, isang tagapag-alaga sa nayon. Tinuruan siya ni Pajan kung paano alagaan ang kanyang balat, kung paano lumakad at tumayo ng maayos, pati na rin ang mga bagay na dapat niyang tandaan habang nasa paligsahan. Ngunit, gumawa ng maruming plano ang ina ni Pimak. Sinuhulan niya sina Kaka at Muaylang upang dukutin ang kanyang anak at pigilan itong makapunta sa paligsahan kinabukasan. Naniniwala siyang maaapektuhan nito ang pagganap ni Nangnak. Kinabukasan, nagsimula ang paligsahan ng kagandahan ayon sa plano. Ipinakilala ng host ang mga hurado, pagkatapos ay isa-isang nagpakilala ang mga kalahok. Masayang ipinakilala ni Nangnak ang kanyang sarili. Ang unang bahagi ng paligsahan ay pagluluto. Ito ang ginawa ng ina ni Pimak upang mahirapan si Nangnak. Habang nasa paligsahan, hindi makita ni Nangnak si Pimak kahit saan. Kinabahan at nag-alala siya dahil nangako si Pimak na pupunta at susuportahan siya. Sinabihan ni Pajan ang batang chubby na hanapin si Pimak habang inaaliw at hinihikayat si Nangnak na ipagpatuloy ang laban. Nanginginig sa kaba si Nangnak habang tinatapos ang kanyang niluto. Bagamat si Sayot ang nanalo sa bahagi ng pagluluto, nakapasok pa rin si Nangnak sa susunod na round. Ang totoo, tinuruan pala ni Pajan si Nangnak kung paano gumawa ng masarap na pumpkin curry. Inanunsyo ng host ang pagsisimula ng susunod na bahagi. Ang susunod na round ay tungkol sa talento. Nakatayo si Nangnak sa labas ng entablado habang paulit-ulit na tumitingin sa paligid, hinahanap si Pimak. Ngunit hindi pa rin niya ito makita. Dahil sa sobrang pag-aalala, nag-ayos na lang siya ng sarili at umakyat sa entablado. Sa napakaraming taong nanonood, tanging si Pajan lamang ang buong pusong sumusuporta at pumapalakpak para sa kanya. Dahil wala si Pimak sa kanyang tabi, kinulang ng kumpiyansa si Nangnak habang kumakanta at pinagtawanan pa siya ng mga tao. Samantala, si Pimak ay nakatali pa rin sa loob ng bahay. Sa wakas, nahanap siya ng batang ipinadala ni Pajan. Tinanggal nito ang tali at agad na tumakbo si Pimak patungo sa lugar ng paligsahan. Nang makita ni Nangnak si Pimak na dumarating, napangiti siya ng buong saya. Sa wakas, inilabas niya ang kanyang buong lakas at ipinakita ang pinakamahusay niyang talento. Ang napakaganda niyang boses ay nagdulot ng malakas na palakpakan mula sa mga manonood. Parehong nakapasok sina Nangnak at Sayot sa huling round. Ang huling bahagi ay ang question and answer portion. Hindi naging maayos ang sagot ni Sayot dahil hindi ito tugma sa tanong. Samantala, si Nangnak, na maraming nabasang libro mula pa noong bata siya, ay hindi natakot kahit bigyan siya ng mahihirap at mapanlinlang na tanong ng kanyang biyenan. Pinuna siya nito at tinawag na walang hiya dahil hinabol niya ang isang lalaki. Saka tinanong kung ang isang babaeng tulad niya ba ay karapat-dapat maging asawa. Ngunit matalino ang naging sagot ni Nangnak. Inamin niyang mali ang kanyang ginawa, ngunit ang dahilan sa likod nito ay ang kapangyarihan ng pagmamahal. Sinabi niya kung may taong tunay nang nakaranas ng pag-ibig, mauunawaan nila kung gaano ito kalakas. At siya ay isa lamang taong nahulog sa pagmamahal. Pagkatapos, sinabi niyang ipinaubayan na niya sa mga hurado ang desisyon. Humanga ang lahat at nagbigay ng malakas na palakpakan sa kanyang sagot. Ngunit sa huli, si Sayot pa rin ang idineklarang panalo ng mga hurado. Labis na nadismaya si Nangnak. Umakyat sa entablado ang kanyang biyenan at galit siyang pinalayas. Inilagay ng ina ni Pimak ang korona kay Sayot, sinamantala ang pagkawala ni Pimak. Pagkatapos, itinapon ng ina ni Pimak ang mga gamit ni Nangnak sa labas ng bahay dahil gusto niya itong paalisin agad ng gabing iyon. Kawawang Nangnak, kinuha ang kanyang mga gamit at tahimik na umalis sa bahay habang madilim ang paligid. Nang malaman ni Pimak ang nangyari, agad siyang tumakbo upang hanapin ang babaeng mahal niya. Nakita niya si Nangnak na nakatayo sa tulay. Akala niya ay susuko na ito sa buhay, kaya mahigpit niya itong niyakap at sinabi na hindi niya susundin ang gusto ng kanyang ina. Muli nilang ipinangako ang pagmamahalan nila sa isa't isa hanggang kamatayan. Walang sino man at walang anuman ang makapaghihiwalay sa kanila. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, napilitan si Nangnak na humingi ng tulong kay Pajan. Labis na nalungkot si Pajan at sinabi niyang si Nangnak ang tunay na dapat nanalo sa paligsahan ng kagandahan. Sinabi ni Pajan sa lahat na nakita niya mismo kung paano sinuhulan ng ina ni Pimak ang mga hurado at minaniobra ang paligsahan upang alisin si Nangnak sa listahan ng mga mananalo. Ang sabi ng ina ni Pimak, lasing lang daw siya at nagkamali sa nakita niya. Walang naniwala sa mga sinabi ng lasing na hilot na ito, kaya humingi sila ng tulong sa pinuno ng baryo upang mamagitan. Sinabi ng pinuno ng baryo na walang sapat na ebidensya si Pajan at wala siyang karapatang akusahan ang ina ni Pimak. Ngunit sinuportahan niya ang pagmamahalan ni Nangnak at Pimak. Hiniling niya sa ina ni Pimak na tanggapin ang kasal ng kanyang anak. Kaya muling nakauwi si Nangnak kasama si Pimak. Napansin ni Nangnak na gustong-gusto ng kanyang biyenan ang mga bata. Naisip niya na kung magkakaroon siya ng anak, baka tuluyan na siyang tanggapin ng kanyang biyenan. Kaya humingi siya ng gamot kay Pajan upang matulungan siyang magbuntis at masayang inihanda ang gamot. Napanaginipan pa niya na nainom ni Pimak ang gamot at nagkaroon sila ng matamis na sandali, dahilan para siya ay mabuntis. Sa panaginip niya, naging maayos na rin ang relasyon nila ng kanyang biyenan. Sinabi pa nila na sa susunod na buhay ay magiging isang pamilya sila. Ngunit bigla siyang nagising mula sa kanyang panaginip. Ang masakit, bago pa mainom ni Pimak ang gamot, natapon ito. Labis na nadismaya si Nangnak at maya ay nakaramdam siya ng pagkahilo at pagsusuka. Sinuri siya ni Pajan at nakumpirma niyang buntis si Nangnak. Nang malaman ito ng malupit niyang biyenan, bigla itong nagbago ng ugali. Para siyang
siyang batang tuwang-tuwa sa balita. Ngunit may duda pa rin siya kung si Pimak ba talaga ang ama ng bata. Sinabi niyang palagi naman nilang pinapatulog ng magkahiwalay sina Nangnak at Pimak. Ipinaliwanag ni Pimak na magkasama sila noong nasa bangka sila. Nang makita ng ina ni Pimak na magkakaroon na siya ng apo, nagsimula siyang mag-alala para sa tiyan ni Nangnak at hindi na siya pinagawa ng mabibigat na gawain sa bahay. Masayang sumulat si Nangnak ng liham para sa kanyang ina upang ibalita na siya ay buntis. Ngunit ang liham na iyon ay naharang at binasa ng mapang-abusong lalaki. Pumunta ang lalaki sa baryo upang hanapin ang ina ni Nangnak. Sinabi niyang si Nangnak ay kanyang kasintahan at nagsinungaling na ang batang nasa sinapupunan nito ay kanya. Agad naniwala ang ina ni Pimak sa mga sinabi ng lalaki. Pinagalitan niya si Nangnak dahil kumakapit daw ito sa kanyang anak kahit may asawa na ito. At sinabi niyang hindi kay Pimak ang batang dinadala nito. Hiniling ng lalaki sa ina ni Nangnak na linlangin si Nangnak para lumabas ng bahay at sa kanya ito dadalhin pabalik sa kanya. Kaya niloko ng ina ni Pimak si Nangnak upang lumabas. Paglabas pa lamang niya ng pinto, agad siyang dinukot ng lalaki. Narinig ni Sayot ang plano ng lalaki na gamitin si Nangnak bilang pain upang ilabas si Pimak at pagkatapos ay patayin ito. Kinabahan siya at agad na tumakbo pa uwi. Habang nasa sasakyan, nakita ni Nangnak ang matabang bata at sinadyang ihulog ang kanyang pulseras. Pinulot ng bata ang pulseras at umalis. Nakita ni Pimak na ang pulseras ay pag-aari ni Nangnak. Tinanong niya ang bata kung saan niya ito nakuha at doon niya nalaman na dinukot ng lalaki si Nangnak. Agad niyang tinawag ang matalik niyang kaibigan na si Rang. Tumakbo si Rang upang sabihin sa ina ni Pimak na hinabol ni Pimak ang lalaki dala ang kutsilyo. Sinabi rin ni Sayot na ang tunay na plano ng lalaki ay patayin si Pimak. Kaya agad kumuha ng kutsilyo ang ina ni Pimak at hinabol ang kanyang anak. Samantala, nahuli na ng masasamang tao si Pimak. Malupit siyang sinaktan at binugbog ng mga ito. Ngunit biglang dumating ang ina ni Pimak at itinapat ang kutsilyo sa leeg ng lalaki kaya nailigtas niya si Pimak. Sinamantala naman ng lalaki ang pagkakataon upang agawin ang kutsilyo mula sa kamay ng ina ni Pimak. Nag-agawan at naglaban silang dalawa. Upang iligtas si Nangnak, nasugatan ni Pimak ang sarili habang nasa panganib sila. Nang marinig ng pinuno ng baryo ang nangyari, agad siyang pumunta upang iligtas sila. Tinanong ng ina ni Pimak ang lalaki kung siya ba talaga ang ama ng batang nasa tiyan ni Nangnak. Umiti lamang ng malamlam ang lalaki at umalis. Hindi niya sinagot ang tanong ng ina ni Pimak. Magdamag na hindi mapakali ang ina ni Pimak. Patuloy pa rin niyang iniisip na baka hindi apo niya ang batang dinadala ni Nangnak. Upang malaman ang katotohanan, gumawa siya ng paraan para mapatunayan ito. Pinilit niya si Nangnak na lumakad ng nakapaa sa ibabaw ng apoy bilang panunumpa. Buong katapatan na nanumpa si Nangnak bago siya lumakad sa maiinit na uling. Sinabi niya kung si Pimak ang ama ng kanyang anak, hiling niya sa mga Diyos na protektahan siya at huwag siyang masaktan. Pagkatapos magsalita, buong tapang siyang lumakad sa mainit na uling. Nakapagtataka, ngunit hindi man lang nasaktan ang kanyang mga paa. Ngunit matapos ang isa o dalawang hakbang, biglang dumating si Pimak at binuhat siya palayo sa mga baga. Sa halip na mag-alala, pinagalitan pa ng kanyang ina si Pimak dahil ginambala nito ang seremonya. Sinisi ni Pimak ang kanyang ina dahil sobra na ito. Sinabi niya na walang kinalaman si Nangnak sa pambubuli at mahal nila ang isa't isa. Ngunit hindi pa rin naniwala ang ina ni Pimak kay Nangnak. Iniisip niya na hindi pa natatapos ang seremonya, kaya hindi pa napatutunayan na ang batang nasa sinapupunan ni Nangnak ay kanyang apo. Habang nagluluto si Nangnak, hindi sinasadyang nasunog ang kusina. Mabuti na lamang at dumating agad sina Pimak at ang kanyang ama para patayin ang apoy. Dahil dito, lalo pang naniwala ang biyenan ni Nangnak na malas ito at muntik nang masunog ang kanilang bahay dahil sa kanya. Para mapalaya si Nangnak, sinuhulan ng ina ni Pimak ang isang albularyo upang magpakalat ng chismis na ang sakit na kumakalat sa baryo ay dala ng isang malas na tao. At si Nangnak umano ang malas na iyon. Dahil dito, iniwasan siya ng lahat ng mga taga-baryo. Nagimpake si Nangnak at nagplanong umalis. Nang malaman ito ni Pimak, nagpasya siyang sumama sa kanya. Bago sila umalis, muli siyang pinagalitan ng ina ni Pimak. Sinabi nito na inagaw ni Nangnak ang kanyang anak at naging dahilan para mapuot at lumayo sa kanya si Pimak. Isinumpa ng ina ni Pimak si Nangnak. Sinasabing balang araw ay kamumuhian siya ng sarili niyang anak at magiging puno ng kalungkutan ang kanyang buhay. Labis na nasaktan si Nangnak nang marinig ang sumpa ng kanyang biyanan. Nakiusap si Pimak sa kanyang ina na huwag nang sisihin si Nangnak. Sinabi niyang siya ang dapat sisihin dahil lahat ng ito ay sarili niyang desisyon. Pagkatapos, buong tapang niyang isinama si Nangnak palayo. Matapos umalis sa kanilang tahanan, tinulungan sina Nangnak at Pimak ng isang monghe. Nakahanap ito ng isang lumang bahay na maaari nilang tirhan at binigyan sila ng kumot at kulambo. Nilinis nila ito ng kaunti at doon nagsimulang mamuhay. Ngunit nang mabalitaan ito ng ina ni Pimak, palihim siyang pumunta upang makita sila. Sinadya pa niyang palabasin na multo siya upang matakot at mapagkamalan siya ni Nangnak at Pimak. Nang mapansin niyang nahuli na ang kanyang plano, agad siyang tumakas. Mula noon, namuhay ng magkasama sina Nangnak at Pimak. Mahirap ang kanilang buhay, ngunit puno naman ito ng kaligayahan. Madalas silang kumakain ng kanin na may asin lamang. Nalulungkot si Pimak
dahil pakiramdam niya ay hindi niya kayang alagaan ng maayos ang kanyang asawa at anak. Samantala, dahan-dahan ring nahulog ang loob ni Sayut at Rang sa isa't isa. Palihim silang nagkikita dahil tutol ang ina ni Pimak sa kanilang pagmamahalan. Isang araw habang nag-iigib ng tubig si Nangnak, bigla siyang nahimatay. Napag-alaman na siya pala ay nagkasakit ng sipon. Agad na pumunta si Pimak kay Pajan upang humingi ng tulong. Ngunit wala ito dahil pumunta siya sa ibang probinsya para magpagamot. Kaya pumunta si Pimak sa palengke upang humanap ng maaaring makapagbigay ng gamot. Ngunit pinigilan ng mga taga-baryo ang nagtitinda ng gamot na tulungan siya. Itinago ng nagtitinda ang mga gamot kaya napilitan si Pimak na gamitin ang kanyang alaala upang hanapin ang tamang gamot. Samantala, gusto ng ina ni Pimak na humingi ng tawad ang kanyang anak sa kanya upang makauwi na sila sa kanilang bahay. Ngunit tumanggi si Pimak sa tulong ng kanyang ina. Sa huli, nahanap niya ang gamot at naibigay ito kay Nangnak. Matapos uminom ng gamot, bumuti ang kalagayan ni Nangnak. Muling nagpakasal sina Pimak at Nangnak. Sa harap ng langit at lupa bilang kanilang saksi, nagsagawa sila ng isang simpleng kasal kahit walang dumalo. Muli nilang ipinangako na mamahalin nila ang isa't isa hanggang kamatayan. Ngunit walang sino man ang nakakaalam na matutupad ang kanilang sumpaan. Sana ay nanatili silang masaya ng ganoon magpakailanman. Hindi nagtagal, naglabas ang hari ng kautusan na kailangan ng lahat ng malulusog na lalaking nasa tamang edad na sumali sa hukbo upang ipagtanggol ang hangganan ng Thailand. Sumali sa hukbo si Pimak kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Nangnak kay Pimak na huwag siyang mag-alala at harapin ang digmaan ng buong tapang. Siya na ang bahala sa sarili niya. Sabay nilang naramdaman ang paggalaw ng kanilang sanggol sa sinapupunan at naranasan nila ang saya ng pagiging mga magulang sa unang pagkakataon. Masayang masaya si Pimak, ngunit nagulat at naantig din siya sa sandaling iyon. Bago umalis, pinuntahan ni Pimak ang kanyang ina. Hiniling ng kanyang ina na bumalik siya sa kanilang bahay pagkatapos ng digmaan. Ngunit sinabi ni Pimak na kailangan muna niyang itanong ang opinyon ng kanyang asawa. Lalong nagalit ang kanyang ina. Pakiramdam niya ay nakalimutan na siya ng kanyang anak dahil lamang sa pagkakaroon nito ng asawa. Muli niyang siniraan si Nangnak sa harap ni Pimak. Dahil narinig na naman niyang sinisiraan ng kanyang asawa, malungkot na umalis si Pimak sa kanilang bahay. Hiniling niya kay Pajan na alagaan si Nangnak habang wala siya. Sa wakas, dumating ang araw ng kanyang pag-alis para sumali sa hukbo. Nag-usap sila ng malalim at mabigat sa loob na nagpaalam sa isa't isa. Bago umalis, ibinigay ni Pimak ang kanyang kwintas kay Nangnak upang lagi itong kasama at magsilbing proteksyon sa kanya. Personal siyang inihatid ni Nangnak habang papunta siya sa hukbo. Nangako si Nangnak na hihintayin niya ang pagbabalik ni Pimak. Biglang napalingon si Pimak at nakakita siya ng isang kakaibang pangyayari. Akala niya ay nagkakamali lang siya ng nakikita. Pero nang titigan niya ng mabuti, nakita niya si Nangnak, ang babaeng pinakamamahal niya. Nakaramdam si Pimak ng kaba, pagkabalisa at pag-aalala. Hindi niya alam na isa pala itong masamang senyales dahil hindi magtatagal ay paghihiwalayin silang dalawa ng kamatayan. Bago sumama sa hukbo si Pimak, ibinigay niya sa kanyang pinakamamahal na asawa ang kwintas na magsisilbing proteksyon nito. Ngunit nalaman ito ng ina ni Pimak. Dahil sa pagiging malupit nito, nais niyang agawin ang kwintas mula sa kamay ni Nangnak. Sinabi ni Nangnak na iyon ay alaala mula kay Pimak at hindi niya ito ibibigay sa kanyang biyanan. Nagpunta ang ina ni Pimak sa isang manghuhula at sinabi ng manghuhula na hindi niya makakasama ang kanyang apo sa hinaharap. Dahil dito, naniwala siya na hindi tunay na apo niya ang batang nasa sinapupunan ni Nangnak. Kaya nagbayad siya ng mga tao upang dukutin si Nangnak at ibenta ito bilang alipin. Isang araw, habang lasing ang ina ni Pimak, hindi niya sinasadyang nasabi ang lahat kay Sayut. Dahil dito, humingi ng tulong si Sayut sa matabang batang lalaki at kay Kon Prajan. Magkasama nilang iniligtas si Nangnak. Nalaman ni Pajan ang nangyari at sinisi ang sarili dahil lasing siya ng dukutin si Nangnak. Hiniling niya kay Nangnak na pansamantalang tumira muna sa bahay ng kanyang mga magulang dahil delikado ang buhay niya kung mananatili pa siya roon. Kaya sumakay si Nangnak sa bangka pa uwi. Pagdating ni Nangnak sa pantalan, nakilala niya ang kanilang dating katulong. Sinabi ng katulong na pinaalis ng mapang-abusong tao ang kanyang ama sa trabaho at ipinagbili nito ang kanilang mga ari-arian upang gamutin ang sakit ng kanyang asawa. Marami na rin katulong sa kanilang bahay ang umalis. Hiniling ni Nangnak sa katulong na magdala ng sulat para sa kanyang ina. Pinabasa naman ng ina ni Nangnak ang sulat sa kanyang asawa at doon niya nalaman na buntis ang kanilang anak. Nais ni Nangnak na umuwi muna at manirahan kasama ang kanyang ina. Hiniling niya sa ina na kausapin ang kanyang ama at huwag na itong magalit sa kanya. Ngunit tumanggi ang ama ni Nangnak na pauwiin siya. Para sa kanya, sinira ng anak niya ang kanyang kinabukasan at karera. Galit na galit ang ina ni Nangnak nang malaman ito. Nang malaman ni Nangnak ang nangyari, agad siyang pumasok upang makita ang kanyang ina. Nang marinig ng kanyang ina ang boses ng anak, agad itong lumabas. Sinabi ng ina ni Nangnak na labis niya itong namimiss at matagal na niyang hinihintay na makita ang kanyang magiging apo. Matapos ang kanilang pag-uusap, mahigpit na nagyakapan ang mag-ina. Hindi nila alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na magkikita sila. Hindi nagtagal. Sa sobrang galit ng ama ni Nangnak, hinablot niya ang buhok nito at walang awang pinalaya siya sa kanilang bahay. Samantala, namatay ang ina ni Nangnak sa labis na kalungkutan dahil sa pangungulila sa kanyang anak.
Dumating ang katulong upang sabihin ang masamang balita kay Nangnak. Sa sobrang sakit, napaiyak siya ng husto. Malungkot niyang dinalaw ang puntod ng kanyang ina. Nang makita siya ng kanyang ama, galit itong umalis. Nawala kay Nangnak ang kanyang pinakamamahal na ina. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya ito naalagaan. Dahil wala na siyang ibang mapupuntahan, sumakay muli siya sa bangka pabalik. Nagpasya siyang hintayin na lamang si Pimak na bumalik sa kanilang tahanan. Bago iyon, sinabi ni Nangnak kay Pajan ang kanyang desisyon. Samantala, nalaman ng ina ni Pimak na si Sayut ang tumulong at nagligtas kay Nangnak noon. Sa sobrang galit, sinaktan niya ng malubha si Sayut. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ni Nangnak at Pimak at tinanong si Nangnak kung bakit siya bumalik. Sinabi ni Nangnak na dumalaw lamang siya sa kanyang ina. Sa kanya sinabi sa biyenan na umalis na ito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, aksidenteng nahulog ang ina ni Pimak sa hagdan at napinsala ang kanyang binti hanggang sa hindi na siya makalakad ng maayos. Dahil dito, lalo niyang kinamuhian si Nangnak. Makalipas ang ilang panahon, nakatanggap si Nangnak ng sulat mula kay Pimak. Isinulat niya na malapit nang matapos ang digmaan at malapit na rin siyang makauwi. Binigyan pa niya ng pangalan ng kanilang anak, Little Rang. Labis na nasabik si Nangnak na makita muli ang kanyang asawa. Samantala, naghanda na rin si Pimak at ang kanyang mga kasamahan na umuwi. Ngunit upang matulungan ang mga taga-baryo na makabalik, kinailangan nilang ipagpaliban ang kanilang pag-uwi ng isang araw. Hindi alam ni Pimak na biglang sumakit ng matindi ang tiyan ni Nangnak at malapit na itong manganak nang wala sa oras. Sa oras na iyon, tanging ang matabang batang lalaki lamang ang nasa tabi niya. Hiniling ni Nangnak sa bata na humanap ng taong makakatulong. Sinabi ng bata sa ina ni Pimak na manganganak na si Nangnak at hiniling na hanapin nito si Pajan para tumulong dahil kailangan niyang alagaan ng isang may sakit na monghe. Ngunit pinigilan ng ina ni Pimak si Sayut na hanapin si Pajan. Sinabi niya kay Sayut na ilagay ang bote ng mamahaling alak na ito sa harap ng bahay ni Pajan. Kapag ginawa raw iyon ni Sayut, bibigyan niya ito ng kalayaan para makapiling niya si Rang. Samantala, tiniis ni Nangnak ang matinding sakit habang pilit na umuwi. Pakiramdam niya ay hindi na kanya ang sariling katawan. Sobrang sakit ng kanyang nararamdaman na para bang dahan-dahang nababasag ang mga buto sa kanyang katawan. Para makasama ang lalaking mahal niya, inilagay ni Sayut ang bote ng alak sa harap ng bahay ni Pajan. Nang makita ito ni Pajan, uminom siya hanggang sa malasing. Hindi inakala ni Sayut na ang ginawa niya ay magiging simula ng isang trahedya. Akala niya ay mangyayari lamang ang sinabi ng ina ni Pimak na ligtas na manganganak si Nangnak kahit magiging mas masakit lang ng kaunti. Ngunit sa malas, nahirapan si Nangnak sa panganganak. Patuloy siyang sumisigaw sa sakit na para bang nauubos na ang lahat ng kanyang lakas. Maya-maya, nang hina ang kanyang buong katawan, bumagsak siya sa banig at tuluyang namatay dahil sa matinding pagdurugo matapos manganak. Namatay si Nangnak at naging isang multo habang yakap-yakap ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Nalaman niyang dumating ang kanyang namatay ng ina upang sunduin siya. Ngunit nagpasya si Nangnak na manatili at hintayin ang pagbabalik ng kanyang asawa. Kaya buong tapang niyang tinanggihan ang pagsakay sa bangkang magdadala sa kanya sa kabilang buhay. Bago pa iyon mangyari, pinilit ng malupit na biyenan si Nangnak na hiwalayan ang kanyang anak na si Pimak habang siya ay nanganganak. Kung hindi raw siya makikipaghiwalay, hindi siya hahanap ng kumadrona para rito. Ngunit tumanggi si Nangnak na iwan si Pimak. Dahil dito, iniwan siya ng kanyang biyenan na manganak ng mag-isa. Gusto lamang siyang parusahan ng babae at pahirapan. Ngunit hindi niya inakala na ang ginawa niya ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Hindi lamang niya napahamak ang kanyang manugang, kundi pati ang sarili niyang apo. Sa huli, namatay si Nangnak dahil sa mahirap na panganganak. Hinintay ni Sayut na matapos malasing si Pajan bago niya puntahan si Nangnak. Pagdating niya roon, nakita niya ang isang napakasakit na tanawin. Si Nangnak ay maputla at walang lakas, nakahandusay sa gitna ng dugo. Nang makita niyang namatay si Nangnak nang nakadilat pa ang mga mata, napasigaw siya sa takot. Bumagsak siya sa lupa at agad na tumakas. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo si Sayut sa gitna ng ulan nang may matinding takot. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan ang larawan ni Nangnak na namamatay. Sa huli, natapilok siya sa ugat ng puno. Nahulog, tumama ang ulo sa bato at nawalan ng malay. Samantala, si Pimak ay tinamaan ng bala at nahulog sa ilog habang inililigtas si Rang. Tinangay siya ng agos hanggang sa pampang kung saan siya iniligtas ng isang mataas na monghe. Napanaginipan din ni Pimak ang kanyang pinakamamahal na asawa. Hinikayat siya ni Nangnak na agad gumaling at bumalik sa kanyang tabi. Pagkatapos, bigla siyang nawala sa panaginip ni Pimak. Nagising si Pimak, ngunit wala pa rin siyang alam na siya at ang babaeng pinakamamahal niya ay pinaghiwalay na ng kamatayan. Kinabukasan, nagising si Pajan mula sa kanyang kalasingan at naalala niyang pupuntahan niya si Nangnak. Narinig ni na ama ni Pimak at Kun Prajan mula sa batang chubby na nakapanganak na si Nangnak, kaya sabay-sabay silang pumunta upang dalawin siya. Ngunit narinig nila ang malakas at malungkot na sigaw ni Pajan. Mabilis silang pumasok sa silid ni Nangnak at nakita ang nakakadurog ng pusong eksena. Nang makita nilang umiiyak ng husto si Pajan, labis niyang pinagsisihan ang paglalasing niya noong nakaraang gabi. Nalungkot silang lahat sa pagkamatay ni Nangnak. Nalalaman ng buong nayon na namatay si Nangnak dahil sa panganganak. Pinag-usapan ito ng mga tao at natakot sila na baka may masamang mangyari sa kanilang lugar. Nang malaman ito ng batang chubby, hindi rin niya napigilan ang pag-iyak sa sobrang lungkot. Sa huli, inayos nila ang libing ni Nangnak at naghanda upang ilibing siya. Ngunit sa likod nila, naroon si Nangnak habang yakap ang kanyang anak. Nakita niyang inaalis nila ang kanyang katawan. Naghanda si Kun Prajan na sundin ang tradisyon kung saan paghihiwalayin si Nangnak at ang kanyang anak upang mawala ang galit at sama ng loob ng kanyang kaluluwa at upang hindi
siya maghiganti. Ngunit habang inaaliw ni Nangnak ang kanyang anak, naramdaman niya ang kanilang balak, kaya humarap siya sa kanila upang pigilan sila. Nag-end yung higanting multo si Nangnak habang yakap ang kanyang anak at nagpakita sa harap ni Kun Prajan at ama ni Pimak. Gusto niyang pigilan ni Kun Prajan ang paghihiwalay sa kanya at sa kanyang anak. Nang makita ng ama ni Pimak ang galit na multo ni Nangnak, agad niyang hinila palayo si Kun Prajan. Mula noon, naging isang multong puno ng pananabik sa pag-ibig si Nangnak. Yakap-yakap niya ang kanyang anak na isa na ring multo habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawang si Pimak na nasa hukbo. Nang mabalitaan ng ina ni Pimak na namatay si Nangnak, labis siyang nag-alala. Ngunit kahit ganoon, nanatili pa rin siyang naniniwala na wala siyang ginawang mali. Iniisip din niya kung saan napunta si Sayut. Samantala, natagpuan ni Nakaka at Muay lang si Sayut na walang malay. Tuwing gabi, kinakantahan ni Nangnak ang kanyang anak hanggang sa makatulog ito. Ngunit labis na natatakot ang mga tao sa baryo tuwing naririnig nila ang kanyang pagkanta. Sinisi ng ina ni Pimak, si Pajan, dahil hindi nito natulungan si Nangnak dahilan upang mamatay ito. Kaya naman, itinuring ng mga tao sa baryo na si Pajan ang may kasalanan sa pagkamatay ni Nangnak. Umiinom ng alak si Pajan upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari at nang marinig niya ang mga taong sinisisi at kinokondena siya, napaiyak siya ng husto. Dumating si Kun Prajan upang aliwin siya at nakiusap na humingi siya ng kapatawaran kay Nangnak. Kaya pumunta si Pajan sa puntod ni Nangnak upang magsisi at humingi ng tawad. Doon niya sinabi na si Kun Prajan ang nagbigay sa kanya ng alak noong araw na iyon. Ngunit mariin itong itinanggi ni Kun Prajan. Dahil dito, naghinala si Pajan na ang ina ni Pimak ang nagbigay sa kanya ng alak. Nais niyang dalhin ang bote upang alamin kung sino ang bumili nito. Ngunit hindi niya alam na ninakaw na pala ng ina ni Pimak ang bote at itinapon sa lawa. Sinisi ni Pajan ang ina ni Pimak dahil siya ang nagbigay ng alak at itinago pa ang bote. Sinabi rin niya na hindi niya nakita ang ina ni Pimak na pumunta upang sunduin siya ng gabing iyon. Ngunit mariing itinanggi ito ng ina ni Pimak at sinabi na maaaring patunayan ni Sayut ang kanyang sinabi. Ngunit dahil nasa koma si Sayut, hindi nila malaman ang katotohanan. Nag-alala ang ina ni Pimak, kaya humingi siya ng tulong sa isang shaman upang harapin ang espiritu ni Nangnak. Gumamit ang shaman ng isang manikang gawa sa dayami upang magsagawa ng ritual. Balak niyang hipnotisahin si Nangnak at paghiwalayin ito sa kanyang anak. Habang inaaliw ni Nangnak ang kanyang anak sa loob ng bahay, bigla siyang nakaramdam ng panghihina. Kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang labanan ang shaman. Biglang dumilim ang langit, kumulog at kumidlat at bumuhos ang malakas na ulan. Pinigilan niya ang pagpapatuloy ng ritual ng shaman. Sa huli, tulad ni Sayut, natapilok ang shaman sa ugat ng puno, bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Dinala ni Nangnak ang kanyang anak sa silungan habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang ilubog ang shaman sa tubig ulan. Kinabukasan, nang tumigil ang ulan, natagpuan ng mga tao ang katawan ng shaman. Inakala ng mga taga-baryo na pinatay siya ng multo ni Nangnak. Sinabi ng ina ni Pimak na ang shaman ay maling nag-akusa kay Nangnak na siya ang nagdala ng epidemya, kaya gumanti ang espiritu nito. Kasabay nito, sinabi rin niyang maling inakusahan ng shaman ang sarili na siyang nagbigay ng alak kay Pajan. Lumitaw ang katotohanan na siya pala ang nakapulot ng bote ng alak at itinago ito sa bahay ng shaman upang siya ang mapagbintangan. Dahil nakita niyang mahina ang kapangyarihan ng shaman, naghanap ang ina ni Pimak ng mas makapangyarihang mangkukulam upang tuluyang maalis si Nangnak. Nais ng mangkukulam na magsagawa ng ritual ng pagpapalayas ng espiritu, ngunit kailangan nito ng isang bagay na pinakamamahal ni Nangnak. Sinabi ng ina ni Pimak na mayroon siyang gintong pulseras na ibinigay sa kanya ng kanyang ina at napakahalaga nito. Binigyan ng mangkukulam si Nakaka at Muay lang ng anting-anting na magbibigay sa kanila ng kakayahang maging hindi nakikita upang makapasok sila sa bahay ni Nangnak at nakawin ng pulseras. Gumamit si Kaka ng dalawang bata upang gumawa ng kaguluhan at sa pagkakataong iyon ay ninakaw nila ang pulseras. Pagkatapos, pumunta sila sa puntod upang kunin ang kwintas na ibinigay ni Pimak kay Nangnak. Ngunit habang naghahanda ang mangkukulam na gamitin ang kanyang mahika laban kay Nangnak, bigla siyang lumitaw sa harap nito. Ginamit ni Nangnak ang kanyang kapangyarihan upang patayin siya at pagkatapos ay nawala. Inilagay ni Kun Prajan ang kwintas sa katawan ni Nangnak at maingat siyang inilibing. Samantala, inilagay naman ni Kaka ang gintong pulsera sa harap ng bahay ni Nangnak. Sa araw na iyon, bumalik ang mga sundalong nag-enlist. Hindi nakita ni Rang si Sayut na sumundo sa kanya, kaya sinabi niya sa isa niyang kasama na isinakripisyo ni Pimak ang sarili nito. Nang marinig ng ina ni Pimak ang balita na namatay ang kanyang anak, halos mawalan siya ng malay sa sobrang galit at lungkot. Sinabi niyang hindi siya naniniwalang pumanaw na ang kanyang anak. Naalala niya ang kwintas na proteksyon na ibinigay ni Pimak kay Nangnak, kaya inisip niyang si Nangnak ang pumatay sa kanyang anak. Muli siyang pumunta sa pintuan ng bahay ni Nangnak at sinigawan ito. Sinisi niya si Nangnak sa pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos niyang magalit at manisi, napaiyak siya ng buong sakit. Sa huli, pinilit siya ng ama ni Pimak na umuwi. Samantala, sa loob ng bahay, nalaman ni Nangnak na patay na si Pimak. Para bang gumuho ang mundo sa kanyang harapan. Yakap-yakap ang kanyang anak, umiyak siya ng labis na tindi ng kanyang pagdurusa. Naalala ni Nangnak ang mga panahong malupit ang naging trato sa kanya ng kanyang biyanan. Naalala niya kung paano siya pinapunta nito sa ibabaw ng maiinit na baga, kung paano siya nilayuan at pinagsabihan ni Sayut, at kung paano tumanggi ang kanyang biyanan na maghanap ng hilot para sa kanya, na naging dahilan ng kanyang pagkamatay habang mahirap ang panganganak. Umiyak si Nangnak na parang
bumubuhos ang ulan, puno ng sama ng loob at galit ang kanyang puso. Sumigaw siya upang ilabas ang matinding puot na matagal niyang kinikimkim. Muling naging madilim ang kalangitan, kumulog at kumidlat, at malakas na bumuhos ang ulan. Para bang ipinapakita nito ang tahimik na paghihirap at pagsumbat ni Nang Nak. Umuwi ang ina ni Pimak at patuloy na nagdalamhati. Dumating siya sa puntong nais na niyang wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbibigti. Mabuti na lamang at dumating agad ang ama ni Pimak at nailigtas siya. Samantala, nalaman ni Rang na hindi pa rin nagigising si Sayot mula sa kanyang pagkakakoma. Nagpa siya siyang alagaan ito ng mabuti. Kasama ang kanyang mga kaibigan, pumunta sila upang bisitahin si Nang Nak. Tinawag nila ang kanyang pangalan at biglang nagpakita si Nang Nak. Sinabi ni Rang kay Nang Nak na namatay si Pimak sa digmaan. Ibinigay niya ang kahoy na rebulto ng kanilang pamilya na inukit ni Pimak habang nasa larangan ng digmaan. Kasama nito, ipinaabot niya ang mga huling salita ni Pimak. Sinabi ni Rang na palaging iniisip ni Pimak si Nang Nak habang nakikipaglaban. Ngunit biglang may nakakatakot na tahol ng aso. Natakot ang kaibigan ni Rang kaya hinila niya ito palayo. Habang naglalakad sila, nakasalubong nila si Kon Prajan at nalaman ng katotohanan, matagal nang patay si Nang Nak. Labis silang natakot. Tinitigan ni Nang Nak ang kahoy na rebulto ng may lungkot. Nagpa siya siyang dalhin ng kanyang anak sa kabilang buhay upang hanapin si Pimak. Ang asawang multong puno ng pag-ibig at pananabik. Nang malaman na patay na rin ang kanyang asawa, ay nagpa siya na isakay ang kanyang anak sa bangkang patungo sa kabilang mundo. Nais niyang hanapin ang minamahal niyang asawa sa kabilang buhay upang muling magsama ang kanilang pamilya. Sinabi niya sa kanyang anak na dadalhin niya ito upang makita ang kanyang ama. Ngunit bago pa siya makasakay sa bangka, narinig niya ang pagtawag ni Pimak sa kanyang pangalan. Kasabay nito, narinig ng batang mataba ang sinabi ng mataas na monghe na buhay pa si Pimak. Agad siyang tumakbo upang sabihin ito kay Nang Nak, ngunit hindi niya inaasahang makikita niya mismo si Pimak. Labis na natuwa si Pimak nang makita ang batang lalaki. Pagkatapos, nakita nilang lumabas si Nang Nak mula sa bahay. Buong pagmamahal niyang tinawag ang pangalan ni Pimak. Matapos ang matagal nilang pagkakahiwalay, muli silang nagkita. Puno ng saya ang kanilang mga puso habang ibinabahagi nila ang kanilang mga pinagdaanan. Sa huli, mahigpit silang nagyakapan ng may kaligayahan. Ngumiti si Nang Nak ng isang maningning na ngiti na matagal nang hindi nakikita. Ngunit hindi alam ni Pimak na ang asawang kanyang niyayakap ay hindi na isang tao. Nang makita ng batang mataba na masaya silang muli, masaya rin siyang umalis. Lumingon si Pimak at tiningnan ang sira-sira at malungkot na bahay. Nalito siya sa kanyang nakita. Naisa na niyang itanong kay Nang Nak kung bakit ganoon ang bahay. Ngunit gumamit si Nang Nak ng mahika at tinakpan ang kanyang mga mata. Sa sandaling tinakpan niya ang mga mata ni Pimak gamit ang kanyang kamay, nakita nito ang bahay na maayos at malinis. Narinig pa niya ang pag-iyak ng kanyang anak. Akala ni Pimak ay guni-guni lamang iyon, kaya masaya niyang kinuha ang kanyang anak sa mga bisig. Matapos patulugin ng bata, tinanong ni Pimak si Nang Nak kung nasaan ang kwintas na proteksyon na ibinigay niya rito. Nagsinungaling si Nang Nak at sinabi niyang nawala na ito, kaya nais ni Pimak na isuot sa kanya ang bago niyang kwintas na proteksyon. Ngunit tumanggi si Nang Nak at nagdahilang hindi ito komportable habang nagpapasuso. Nang mapansing ayaw itong isuot ng kanyang asawa, sinabi ni Pimak na siya na lamang ang magsusuot nito. Ngunit hindi rin siya pinayagan ni Nang Nak, kaya itinabi na lamang ni Pimak ang kwintas. Ang kwintas na iyon pala ay ibinigay sa kanya ng mataas na monghe na nagligtas sa kanyang buhay. Nakita ng monghe ang masamang kapalaran ni Pimak at pinayuhan siyang manatili upang magsanay kasama niya. Ngunit matatag na tumanggi si Pimak dahil nais niyang umuwi at hanapin ang kanyang asawa. Binigyan siya ng monghe ng kwintas at sinabi na mapoprotektahan siya nito laban sa mga masamang espiritu. Ngunit hindi alam ni Pimak na ang kanyang asawa mismo ang isang multo at ang bagay na kinatatakutan nito ng husto ay ang kwintas na iyon. Pagkatapos, nagpahinga silang dalawa. Hindi pa lubusang gumagaling ang sugat ng baril ni Pimak. Labis itong ikinalungkot ni Nang Nak. Pinagaan naman ni Pimak ang loob ng kanyang asawa at sinabi na mabuti na lamang at sa wakas ay magkasama na silang tatlo bilang isang masayang pamilya. Malungkot na sinabi ni Nang Nak na maraming bagay ang nagbago, ngunit ang pagmamahal niya kay Pimak ay hindi kailanman magbabago. Ngunit sa sandaling iyon, si Nang Nak ay parehong natatakot at nag-aalala. Natatakot siya na kapag nalaman ni Pimak na isa na lamang siyang multo, matatakot ito at baka hindi na siya mahalin pa. Kinabukasan, nagising si Pimak mula sa isang bangungot. Pagkagising niya, hindi niya nakita ang kanyang asawa kaya tinawag niya ang pangalan ni Nang Nak. Ngunit bigla niyang nakita si Nang Nak na kakaibang lumitaw sa kanyang likuran. Sinabi ni Pimak na gusto niyang dalawin ang kanyang ina at mga kaibigan. Natakot si Nang Nak na mabunyag ang katotohanang matagal na siyang patay. Ayaw niyang umalis si Pimak sa kanya. Akala naman ni Pimak ay sobrang nami-miss lang siya ng kanyang asawa kaya ayaw nitong pumunta siya kahit saan. Samantala, bumalik ang batang mataba sa templo at ikinwento sa mataas na monghe ang muling pagkikita ni Pimak at Nang Nak. Nakarating din ito sa mga tainga ng mga taga-nayon. Nalaman ng lahat na ang kasama ni Pimak sa bahay ay ang kanyang asawang multo. Narinig ng ina ni Pimak mula sa batang mataba na buhay pa ang kanyang anak. Labis siyang natuwa at gusto niyang puntahan ng anak, ngunit pinigilan siya ng mataas na monghe. Gusto ng monghe na bigyan pa nila ng kaunting panahon ng lahat. Sa araw na iyon, sinusubukan ni Nang Nak na gumamit ng mahika para mawala ang kwintas na nagbibigay proteksyon kay Pimak, ngunit naabala siya nang dumating si Pimak. Sinabi ni Pimak na manghuhuli siya ng isda para ipakain sa kanya. Nakita niya ang isang kakilala sa tabi ng ilog at binati niya ito, ngunit muling ginamit ni Nang Nak ang kanyang kapangyarihan para takpan ang paningin nito. Kaya kahit gaano patawagin ni Pimak ang tao, hindi siya nito sinagot. Dahil dito, lalo siyang nalito. Agad siyang tinawag pabalik ni Nang Nak. Naglaro muli si Pimak
Pimak ng taguan kasama ang kanyang anak. Ngunit habang naglalaro sila, may mga kakaibang pangyayari na naman. Masayang masaya si Pimak habang nakikipaglaro ng taguan kay Little Rang. Masaya rin si Rang na nakikipaglaro sa kanyang ama. Ngunit bigla na lang nawala si Little Rang. Nagpanik si Pimak at hinanap ang kanyang anak sa kung saan-saan. Habang naguguluhan siya, dumating si Nang Nak at tinawag siya para kumain. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang anak na nakahiga sa duyan. Nalaman niyang ang anak niyang multo ay nakikipaglaro rin pala sa kanya ng taguan. Sadyang naglaho si Little Rang sa harap ng kanyang ama. Sa nakita niyang kakaibang pangyayari, hindi ito maunawaan ni Pimak. Inisip niyang baka guni lang niya ulit yon. Pagkatapos ng hapunan, niyaya ni Pimak si Nang Nak na mamangka. Dinala niya ang kanyang asawa upang makita ang mga alitaptap sa ilog. Napakaganda at napakaromantiko ng mga alitaptap na lumilipad sa paligid. Buong puso itong pinuri ni Nang Nak, umaasang sana ay tumigil ang oras sa sandaling iyon. Sinabi ni Nang Nak na natatakot siyang mawala na naman sa kanya si Pimak. Pinayapa siya ni Pimak at sinabing huwag siyang mag-alala dahil mananatili silang magkasama magpakailanman. Samantala, hindi maalis sa isip ng ina ni Pimak ang tungkol sa pamumuhay ng anak niya kasama ang asawang multo. Kaya isinama niya ang asawa niyang lalaki upang puntahan si Pimak. Tinawag niya ang pangalan ng anak niya ng paulit-ulit, ngunit walang sumagot. Nag-alala siya na baka pinatay ni Nang Nak ang kanyang anak upang maging magkasama silang mag-asawang multo. Habang nagtatalo sila ng asawa niya, nakita nila sina Pimak at Nang Nak na pauwi. Doon sinabi ng ina ni Pimak ang katotohanan sa kanyang anak na patay na si Nang Nak at ang kanilang anak. Nagalit si Pimak nang marinig iyon. Sinisi niya ang kanyang ina dahil sinisiraan at minumura nito ang kanyang asawa para lang mapalayo siya kay Nang Nak. Sinabi ni Pimak na kahit multo pa si Nang Nak, mananatili pa rin siyang kasama nito. Nang marinig iyon ni Nang Nak, natigilan siya. Hindi inaasahan ng ina ni Pimak na hindi maniniwala ang kanyang anak sa sinabi niya. Sinabi ni Pimak sa kanyang ina na umalis na ito at huwag nang bumalik pa. Malungkot na umalis ang ina ni Pimak. Labis na nalungkot si Pimak dahil muli na namang sinaktan at isinumpa ng kanyang ina si Nang Nak. Sinabi ni Nang Nak na matapos siyang iwan ni Pimak noon, hindi tumigil ang kanyang biyenan sa panggugulo sa kanya. Nais ni Pimak na pumunta sa templo upang magnilay at magsagawa ng pagsasanay. Ngunit muli siyang pinigilan ni Nang Nak. Naniniwala ang ina ni Pimak na hindi maaaring magsama ang tao at multo, kaya muli siyang humingi ng tulong sa mataas na monghe. Sinabi ng monghe na hayaan na lamang ang lahat na mangyari ayon sa natural na daloy ng kapalaran. Nang pumunta ang mataas na monghe sa bahay ni na Pimak upang humingi ng limos, pinaalalahanan niya si Pimak na gumawa ng mabubuting bagay para sa mga yumao. Sinabi niya na maaaring muling isilang ang mga patay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Nang malapit nang sabihin ng mataas na monghe ang katotohanan, biglang lumitaw si Nang Nak upang pigilan siya. Sinabihan niya ang batang mataba na tawagin pabalik ang monghe. Sinabi ng mataas na monghe kay Pimak na pumunta siya sa templo kapag may oras siya. Nang araw na iyon, gusto ni Pimak na lumabas ng bahay. Nakiusap siya kay Nang Nak na huwag na siyang pigilan dahil sobrang nababagot na siya sa loob ng bahay. Nakita niya si Pajan na umiinom ng alak. Lumabas na hanggang ngayon ay sinisisi pa rin ni Pajan ang kanyang sarili. Akala niya siya ang nakapatay kay Nang Nak dahil hindi niya ito natulungan sa panganganak. Pero nagpasalamat si Pimak sa kanya dahil inalagaan niyang mabuti si Nang Nak. Napaiyak si Pajan at humingi siya ng tawad kay Pimak. Nang malapit na niyang sabihin ang katotohanan, muling nagpakita si Nang Nak at sininyasan siyang huwag sabihin kay Pimak ang lahat. Sa takot, tumakbo palayo si Pajan. Muling nilason ng ina ni Pimak ang isip ni Rang, sinasabing ang multo ni Nang Nak ang dahilan kung bakit nakoma si Sayut. Sinabi niya kay Rang na kailangan niyang sabihin ang katotohanan kay Pimak, kung hindi, baka matulad din ito kay Sayut balang araw. Kaya nagplano sina Rang at Kaka. Nagtulungan sila para gumawa ng paraan upang mailayo si Pimak kay Nang Nak. Inakit ni Kaka at muay lang si Nang Nak palayo habang pumunta naman sina Rang at ang mga kasama niya para hanapin si Pimak. Sinabi ni Rang kay Pimak na patay na si Nang Nak pero hindi siya naniwala. Naisip niyang pinipilit lang sila ng kanyang ina para iwan niya si Nang Nak, kaya ganoon ang mga sinasabi nila. Dahil dito, pinatulog nila si Pimak at dinala siya. Dinala nila ang walang malay na si Pimak sa harap ng kanyang ina. Bigla namang nagpakita si Nang Nak doon. Determinado ang ina ni Pimak na gisingin ang kanyang anak para makita nito ang katotohanan. Kaya agad ginamit ni Nang Nak ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang kanyang biyanan. Kinuha naman ni Rang ang ina ni Pimak at tumakas. Hinabol sila ni Nang Nak habang binabalaan sila. Sa sandaling iyon, nagising si Pimak. Agad na nagpakita si Nang Nak sa tabi niya. Tinanong ni Pimak ang kanyang asawa kung totoo ba ang sinasabi ng lahat na sinaktan niya si Sayut at siya ang dahilan kung bakit ito nakoma. Pinagalitan siya ni Nang Nak dahil hindi siya nito pinagkakatiwalaan. Nang makita ni Pimak na galit ang asawa niya, humingi siya ng tawad at sinabi niyang hindi na niya ito pagdududahan muli. Sinabi rin niyang hindi uubra ang plano ng kanyang ina na pag-awayin sila. Pagkatapos, umuwi silang dalawa. Habang nagsusuklay ng buhok si Nang Nak, napansin niyang nagsisimula ng malagas ang kanyang buhok at nagbabalat na rin ang balat sa kanyang mga kamay. Natakot siya at nabitawan ng suklay para hindi makita ni Pimak ang kanyang kalagayan. Agad siyang lumabas at gumawa ng dahilan para makalayo. Nang makita niya ang dahang pagkasira ng kanyang katawan, nakaramdam siya ng takot at pag-aalala. Natatakot siya na malaman ni Pimak ang katotohanan, matakot ito
at iwan siya. Kaya sinubukan niyang ibalik ang kanyang kapangyarihan mag-isa. Pero hindi niya alam na ang masama niyang biyanan ay naghahanda ng paraan para siya ang pagbintangan sa pagkakoma ni Sayut. Hindi nagtagal, natuklasan ni Pajan na ang punit na damit na suot ni Sayut ay kapareho ng damit na suot ni Nangnak noong araw ng panganganak nito. Nakakita siya ng piraso ng tela sa labas ng bahay na tugma sa damit ni Sayut. Nalaman niya na noong gabing nagdala si Sayut ng alak kay Pajan, aksidenteng napunit ang damit nito at nahulog doon ang piraso ng tela. Napagtanto ni Pajan na si Sayut ang taong nagdala ng alak sa kanya noong gabing iyon. Kaya palihim niyang nilagyan ng gamot ang inumin ni Sayut, umaasang magigising ito upang makumpirma niya ang kanyang hinala. Sa wakas ay nagising si Sayut, pero kakaiba ang nangyari. May bahagi ng kanyang alaala ang nawala. Hindi na niya naalala ang pagmamahal niya kay Rang, at ang naaalala lamang niya ay ang paghahanda niya noon na pakasalan si Pimak. Tinanggihan pa niya ang pag-aalala ni Rang sa kanya. Nang tanungin ni Pajan si Sayut kung siya ba ang nagdala ng alak noong gabing iyon, sinabi ni Sayut na hindi niya naaalala. Paulit-ulit siyang tinanong ni Pajan dahil nag-aalala siya, pero agad siyang inilayo ng ina ni Pimak at muling kinumpirma ang kanyang alaala. Sinabi ni Sayut na ang mga bagay lamang na naaalala niya ay ang mga nangyari bago ang paligsahan ng kagandahan. Sinabi naman ng ina ni Pimak kay Sayut na hindi tinulungan ni Pajan si Nangnak noong manganganak ito kaya namatay siya dahil sa komplikasyon. Sinabi rin niyang ang multo ni Nangnak ang nagpakoma kay Sayut at kung may maalala man ito, huwag itong magsabi kahit kanino. Tinanong ni Pajan ang batang Chubby at nalaman niyang noong araw na nanganak si Nangnak, humingi ng tulong ang bata sa ina ni Pimak at kay Sayut. Hinanap nilang muli ang damit ng albularyo, pero wala silang nakita na kapareho ng kulay nito. Tinanong din nila ang nagtitinda ng alak kung sino ang bumili ng bote ng alak na kulay kayumangge, pero sinabi ng tindero na hindi na niya maalala. Nakita ito ng ina ni Pimak mula sa malayo at halatang nag-aalala siya. Naniniwala si Pajan na ang ina ni Pimak ang may kagagawa ng lahat, pero wala siyang tunay na ebidensya. Kaya pumunta siya sa ina ni Pimak upang akusahan ito. Ngunit nagsinungaling siya at sinabi niyang mayroon siyang matibay na ebidensya. Sinabi niya na ngayong araw, nahanap niya ang lalaking nagbebenta ng alak at sinabi nito sa kanya na ibinenta niya ang brown na bote kay ina ni Pimak. Ayon sa kanya, sinabi ni ina ni Pimak kay Sayut na ilagay ang bote sa harap ng bahay ni Pajan para malasing ito at hindi niya matulungan si Nangnak sa panganganak. Pagkatapos, inilagay niya ang bote sa bahay ng albularyo para pagbintangan ito. Inakusahan ni Pajan ang ina ni Pimak na siya ang pumatay kay Nangnak. Labis siyang nagulat nang malaman niyang alam pala ng ina ni Pimak na mahihirapan sa panganganak si Nangnak. Ang hindi niya pagpapunta kay Pajan upang tumulong sa panganganak ay isang sinadyang paraan para ipahamak at patayin si Nangnak. Sinabi ni Pajan na matagal na siyang nabubuhay sa sakit at pagsisisi dahil lagi niyang iniisip na kasalanan niya ang nangyari. Sinabi niya na isusumbong niya ang masasamang ginawa ng ina ni Pimak sa pinuno ng nayon upang maparusahan ito ng nararapat. Para pigilan si Pajan na sabihin ang katotohanan, hinampas siya ng ina ni Pimak sa ulo gamit ang kanyang tungkod. Bumagsak si Pajan at tumama ang ulo sa isang bato hanggang sa siya ay namatay. Natakot ang ina ni Pimak at tahimik na umalis. Nang sunduin siya ng ama ni Pimak, napansin niyang nawawala ang dulo ng tungkod nito. Lumabas na natanggal pala iyon ang ihampas niya ito kay Pajan. Kinabukasan, natagpuan ni Nakaka at Muay lang ang katawan ni Pajan. Nagdaos ang lahat ng libing para sa kanya. Pagkatapos, nagsinungaling ang ina ni Pimak at sinabi niyang ang multo ni Nangnak ang pumatay kay Pajan dahil hindi nito tinulungan si Nangnak sa panganganak, kaya nagtanim ito ng sama ng loob. Tinanong ng batang mataba ang monghe kung bakit hindi maaaring magsama sina Pimak at Nangnak. Ipinaliwanag ng monghe na kapag ang isang multo ay gumagamit ng mahika upang makasama ang isang tao, maaapektuhan ang katawan nito at dahan-dahang manghihina hanggang sa tuluyang lumitaw ang tunay nitong anyo. Sinabi niya na darating ang panahon na malalaman din ni Pimak ang katotohanan. Samantala, naglalakad-lakad si Pimak sa palengke upang linisin ang kanyang isip. Naririnig niya ang mga tao na nagsasabing multo si Nangnak at siya ang pumatay kay Pajan. Sinabi ni Pimak na laging nasa tabi niya si Nangnak. Imposibleng makapatay ito ng tao at bukod pa roon, itinuring ni Nangnak si Pajan na parang sarili niyang ina. Nang makita niyang walang naniniwala sa kanya ang mga tao, sinabi ni Pimak na pumunta sila sa kanyang bahay upang sila mismo ang makakita ng katotohanan. Nauna nang pumunta ang ina ni Pimak. Isinama niya ang ama ni Pimak at si Sayut na nawalan ng alaala. Matapos magpahinga at gumaling, tuluyang gumaling ang katawan ni Nangnak. Sa wakas, lumabas na siya mula sa silid. Isang gabi habang madilim ang buwan, hindi sinasadyang nakita ng lalaki ang kanyang asawa na iniaabot ang kamay sa siwang ng sahig upang kunin ang isang kalamansi. Nakita niyang ang braso ng kanyang asawa ay mahigit 6 na talampakan ng haba. Dahil sa kakaiba at nakakatakot na pangyayaring iyon, napahandusay ang lalaki sa takot habang sumisigaw. Sa wakas, nalaman din ni Pimak ang katotohanan. Hindi nagtagal bago iyon upang patunayan sa lahat na hindi multo ang kanyang asawa. Sinabi ni Pimak na pumunta sila sa kanilang bahay at tingnan mismo. Sinabi ni Pimak sa lahat na hawakan ang kamay ni Nangnak dahil malambot at mainit daw ito, hindi malamig tulad ng kamay ng patay. Kaya lumapit si Sayut upang hawakan ang kamay ni Nangnak gaya ng sinabi ni Pimak. Ngunit patuloy pa rin ang ina ni Pimak sa pagsasabing patay na si Nangnak. Sinabi niya sa kanyang anak na iwan na si Nangnak at pakasalan si Sayut. Iginiit niya na
pakawalan na ni Nang Nak ang kanyang anak upang makapagsimula ito ng panibagong buhay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinulak pa niya si Sayut papunta kay Pimak upang sadyang galitin si Nang Nak. Hinamon niya ito na patayin siya at si Sayut. Inakusahan din niya si Nang Nak na pumatay kay Bajan. Galit na lumapit si Nang Nak upang itanggi iyon. Pumasok siya sa bahay, kinuha ang kwintas na may imahe ni Buddha na pag-aari ni Pimak at sinabi na kung multo siya, hindi niya kayang hawakan ang kwintas na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, mahigpit na hinawakan ni Nang Nak ang kwintas. Hiniling ni Pimak sa lahat na maniwala na buhay si Nang Nak at pagkatapos ay pinalayas niya sila. Mabilis na bumalik si Nang Nak sa kanyang silid at itinapon ang kwintas. Umusok at nasugatan ang kanyang palad. Habang may dalang bandehado ng pagkain, nahawakan niya ang sugat at hindi niya matiis ang sakit. Nasugatan ang katawan ni Nang Nak at naapektuhan din ang kanyang mahika. Sandaling nakita ni Pimak na ang pagkain ay naging nakakadiring mga insekto. Ngunit agad gumamit ng mahika si Nang Nak. Nang tumingin muli si Pimak, normal na ulit ang pagkain. Inakala niyang guni-guni na naman niya iyon. Sinabi ng monghe sa batang mataba na magdala ng mga alay para kay Nang Nak. Habang nag-aalay ito, nakasalubong niya si Pimak. Tinanong ni Pimak kung kanino siya nag-aalay. Pinili ng batang mataba na manahimik. Dinala siya pabalik sa bahay ni Pimak para kumain at pinayagan pa siya ni Pimak na makipaglaro sa kanyang anak. Nakita ng batang mataba ang isang patay na sanggol sa duyan at nakita rin niyang ang mga pagkain ay puro may mga insekto. Sa sobrang takot, sinabi niyang busog na siya at tumakbo palayo. Nang makita ni Pimak na ganoon na lamang ang takot ng bata at maalala ang kakaibang kilos ng mga tao sa paligid niya, pati na ang mga kababalaghang nasaksihan niya, nagsimula siyang magduda sa tunay na pagkatao ni Nang Nak. Napansin ni Nang Nak na lumalayo si Pimak at pinaghihinalaan siya. Sinabi niya na hindi na siya mahal ni Pimak, pati ang kanilang anak, at malungkot siya dahil hindi ito naniniwala sa kanya kundi sa sinasabi ng ibang tao. Nakiusap si Pimak na patawarin siya ni Nang Nak. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagkaayos muli ang dalawa. Samantala, may isa na namang taong namatay sa kanilang nayon. Pinaghinalaan ng lahat na si Nang Nak ang dahilan nito. Natakot ang buong nayon sa multo ni Nang Nak, kaya nagpasya silang mag-impake at umalis. Nang malaman ito ng ina ni Pimak, nakiusap siya sa monghe na tulungan silang paalisin ang multo ni Nang Nak. May ilang taga-nayon din na pumunta upang humingi ng tulong. Nang makita nilang tumanggi ang monghe, nagpasya silang sila na mismo ang maghanap kay Nang Nak upang harapin siya. Sa oras na iyon, muling gumamit ng kapangyarihan si Nang Nak. Biglang lumakas ang hangin at naging magulo ang paligid. Naligaw rin si Pimak sa kagubatan. Ang ilang taga-nayon ay tumakbo sa takot, habang si Sayut naman ay biglang hinila ni Nang Nak at humarap sa kanya. Pinayuhan ni Sayut si Nang Nak na kung tunay niyang mahal si Pimak, dapat niya itong pakawalan. Ngunit tumanggi si Nang Nak. Ginamit niya ang kanyang mahika upang ipakita kay Sayut ang pangitain ng kanyang sariling kamatayan. Napasigaw si Sayut sa takot at nawalan ng malay. Pagkatapos, biglang nawala si Nang Nak. Nang matagpuan ng mga tao si Sayut, inakala nilang sinaktan siya ni Nang Nak. Nang gabing iyon, naghahanda si Nang Nak ng isang marangyang hapunan. Gustong tumulong ni Pimak, ngunit sinabi ni Nang Nak na pumunta muna siya upang kumuha ng panggatong. Habang naghihiwa ng kalamansi si Nang Nak, aksidente niyang nahulog ang isa sa sahig. Yumuko siya upang pulutin ito at nangyari ang mga pangyayari na nakita sa simula ng pelikula. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Pimak ang katotohanan. Bumagsak siya sa sahig sa sobrang takot, sumigaw at tumakbo papunta sa puntod kung saan nag-aalay ng pagkain ang batang mataba. Hinukay niya gamit ang kanyang mga kamay ang puntod at nakita niya ang kwintas na ibinigay niya kay Nang Nak. Doon na naunawaan ni Pimak ang lahat. Nalaman niyang totoo ang mga sinasabi ng lahat. Ang pinakamamahal niyang asawa ay isa ng multo. Habang nagluluksa si Pimak, nagpakita si Nang Nak sa kanyang harapan. Natakot siya nang makita niyang ang minamahal niyang asawa ay takot na takot sa kanya. Napaiyak ng husto si Nang Nak sa lungkot. Ngunit ginamit niya muli ang kanyang kapangyarihan upang mawalan ng malay si Pimak. Ginamit ni Nang Nak ang mahika upang maibalik ang asawa niya sa kanilang bahay. Nasaktan ng husto ang puso ni Nang Nak sa pagbabago ng ugali ni Pimak. Nakiusap siya na huwag itong matakot sa kanya. Ngunit determinado pa rin si Pimak na umalis. Sinasabing patay na siya at hindi na sila maaaring magsama. Sa huli, isinara ni Nang Nak ang mga pinto upang hindi makaalis si Pimak at gumamit pa siya ng mga kadena upang itali ito. Ipinaalala niya kay Pimak ang pangakong binitiwan nito noon na hindi niya siya kailanman iiwan. Ngunit iginiit pa rin ni Pimak na hindi maaaring magsama ang buhay at patay. Nang makita ni Nang Nak na nakalimutan na ni Pimak ang pangakong matagal na nitong sinabi, nagalit siya ng husto. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mawala ang lahat ng pinto at bintana. Malungkot na pumunta si Nang Nak sa tulay kung saan minsan silang nangako ng walang hanggang pagmamahalan. Naalala niya ang unang pagkikita nila, ang sandaling nahulog sila ng lubusan sa isa't isa, at ang masasayang alaala noong puno pa ng pagmamahal ang kanilang pagsasama. Ngunit ngayon, ang takot ni Pimak sa kanya ay para bang isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Kahit hawak niya ang kanilang anak, hindi niya napigilan ang pag-iyak. Nang gabing iyon, kumatok si Nang Nak sa pintuan ng kanilang bahay. Isang beses siyang kumatok, pagkatapos ay muli siyang kumatok. Narinig ito ni Pimak at natigilan siya. Pareho nilang naalala ang panahong pinaghiwalay sila ng ina ni Pimak at pinatulog sa magkaibang silid. Noon, ganon sila kumatok sa pinto upang ipakita ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Naisip ni Pimak na hindi maaaring magsama ang buhay at patay. Wala siyang nagawa kundi umiyak at hindi sumagot. Bumalik si Nang Nak sa tulay at muling naalala ang pangako ni Pimak maraming taon na ang nakalipas. Muli siyang napaiyak. Iniisip niya na kahit patay na siya,
Gusto pa rin niyang makasama ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, gusto na siyang iwan ni Pimak. Dahil dito, labis na nalungkot at nawalan ng pag-asa si Nangnak. Nagpa siya si Narang at ang iba pa na iligtas si Pimak. Kaya pumunta sila sa bahay ni Nangnak. Dala nila ang banal na tubig na ibinigay ng monghe at ilang anting-anting. Si Kaka at Muay lang ay nagbantay sa labas ng bahay. Nakita nila si Little Rang na nasa duyan at pinuri nila ang bata dahil napaka-cute nito. Isiningit ni Narang at ng iba pa ang anting-anting sa siwang ng pinto para kay Pimak. Inilagay ni Pimak ang anting-anting sa harap ng kanyang mga mata at nakita niya ang mga pinto at bintana. Kaya binuksan niya ang pinto para makapasok ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang umiyak si Little Rang sa duyan. Kahit anong pag-alo ni Kaka at Muay lang, hindi nila mapatahan ang bata. Dahil sa walang tigil na iyak nito, narinig iyon ni Nangnak at dumating siya. Nang makita ni Kaka at Muay lang si Nangnak, dali-dali silang tumakbo papasok ng bahay. Nakita ni Nangnak na patuloy na umiiyak ang kanyang anak at nagpakita siya sa harap nila. Binuksan nila ang bintana para makatakas. Ayaw ni Nangnak na iwan siya ni Pimak. Binuhusan ni Muay lang ng banal na tubig si Nangnak. Isa-isa silang tumalon palabas ng bintana. Ngunit nang si Pimak na ang susunod na tatalon, lumapit si Nangnak at nakiusap na huwag niya siyang iwan. Ngunit tumalon pa rin si Pimak palabas ng bintana at tumakas. Dahil sa malupit na pag-alis ni Pimak, natigilan si Nangnak. Wasak ang kanyang puso sa sakit. Tumakbo ang lahat papunta sa templo upang hanapin ang monghe. Gumamit sila ng lubid para ikulong si Pimak sa isang ligtas na lugar. Sinabihan sila ng monghe na huwag silang lalabas doon. Ngunit muli nilang narinig ang pag-iyak at pagsigaw ni Nangnak. Biglang lumakas ang hangin. Pagkatapos ay nakita nilang muli si Nangnak. Nagbago ang anyo niya bilang isang nakakatakot na multo, nakabitin ng pabaligtad mula sa kisame, kaya nagkagulo ang lahat at nagsitakbuhan sa iba't ibang direksyon. Tanging sina Pimak, Sayut, at ang monghe ang naiwan. Pinalakas ng loob ng monghe si Pimak na maging matatag. Ayaw ni Nangnak na iwan siya ni Pimak, kaya galit niyang sinabi na napakalupit nito sa kanya. Sinubukan din ng monghe na kausapin at kumbinsihin si Nangnak. Ngunit determinado pa rin si Nangnak na manatili kasama si Pimak. Nang makita ng monghe na hindi siya makikinig, nagsimula siyang bumigkas ng mga orasyon upang pigilan siya. Bumagsak si Nangnak sa lupa habang sumisigaw sa matinding sakit at pagkatapos ay bigla siyang nawala. Isinama ni Pimak si Sayut at tumakbo pa uwi. Ngunit hinarangan na naman sila ni Nangnak. Kumuha ang ina ni Pimak ng pamalong yantok at hinampas si Nangnak. Napasigaw si Nangnak sa sakit. Nang susubukan pa siyang hampasin muli ng ina ni Pimak, tumakas si Nangnak. Gumamit sila ng lubid upang itali si Pimak sa isang ligtas na lugar sa loob ng bahay at sinabi sa lahat na huwag lalabas. Lumalabas na noong nakaraan, ginamit lamang ni Nangnak ang kanyang mahika upang mawalan ng malay ang albularyo. Hindi niya ito pinatay. Kaya pumunta ang ina ni Pimak sa albularyo upang humingi ng tulong. Binigyan siya ng albularyo ng pamalong yantok na may proteksyon. Magdamag na hindi mapakali si Pimak. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ni Nangnak. Nakaramdam siya ng pagkakasala at matinding pagdurusa. Kinabukasan ng umaga, lumabas siya ng bahay at nakita niya si Nangnak na karga ang kanilang anak. Papalapit sa kanya mula sa gitna ng usok. Sa malabong usok, dahan-dahang lumapit ang multong lubos na nagmamahal sa kanya. Nakakatakot ang pag-indayog ng kanyang mahabang buhok, ngunit puno ng lambing ang kanyang mga mata. Nakiusap siya sa kanyang asawa na bumalik sa kanya. Ngunit natakot si Pimak sa multo at patuloy siyang umatras. Upang makasama ang kanyang asawa, nagpanggap si Nangnak na buhay pa siya at itinago ang katotohanan, kaya namuhay silang masaya at puno ng pagmamahal noon. Ngunit kahit naging asawa niya si Nangnak at nakasama niya ito sa iisang higaan, takot pa rin si Pimak sa kanyang asawang multo. Nakita ni Nangnak ang damit ng monghe, ang mga anting-anting na suot ni Pimak at ang banal na lubid na nakapaligid sa bahay, kaya nakatayo lamang siya roon at nanood, hindi makalapit. Sa huli, tumakbo si Pimak, papasok ng bahay at iniwan si Nangnak sa labas ng pinto, malungkot at desperado. Sa tulay, nakatagpo ni Nangnak ang matabang bata. Sinabi ni Nangnak na gusto niyang makita si Pimak sa huling pagkakataon. Naawa ang bata sa kanya at pumayag itong tumulong, kaya pinutol ng bata ang banal na lubid sa labas ng bahay ni Pimak. Sinadya rin niyang basain ang kanyang damit habang umiinom ng tubig at habang nagpapalit siya ng damit ay kinuha niya ang damit ng monghe at ang mga anting-anting. Nang mawala ang lahat ng bagay na pumipigil sa mga multo, nakapasok na si Nangnak sa bahay ni Pimak. Ginamit niya ang kanyang mahika upang ikulong si Sayut at pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan niya upang mag-anyong Sayut. Dinalhan niya si Pimak ng birdeng kari. Tinikman ni Pimak ang kari at nakaramdam siya na may kakaiba, ngunit hindi niya ito gaanong pinag-isipan. Pinagalitan ng ina ni Pimak si Nangnak dahil nilinlang niya si Pimak at namuhay kasama ang isang multo. Sinabi niya na ipinatawag niya ang albularyo upang harapin ang multo ni Nangnak upang mawala ang kanyang kaluluwa at hindi na siya muling maisilang. Si Pimak ay nakiusap sa kanyang ina na huwag saktan si Nangnak, ngunit sinabi ng kanyang ina na kalimutan na niya si Nangnak. Sinubukan ni Nangnak at ng mga tauhan ni Sayut alamin ang tunay na nararamdaman ni Pimak. Sinabi ni Pimak na ayaw niyang masaktan si Nangnak, ngunit natatakot siyang mamuhay kasama ang isang multo. Nang marinig yun ni Nangnak, nalaman niyang mahal pa rin siya ni Pimak, kaya nakaramdam siya ng malaking ginhawa. Kinabukasan, natuklasan ng ina ni Pimak na nawala ang banal na lubid na nakasabit sa labas ng bahay. Naramdaman niyang hindi naligtas ang lugar, kaya inutusan niya si Sayut na ilayo ang kanyang anak. Isinama ni Nangnak at ng mga tauhan ni Sayut si Pimak at hinawakan ang kanyang kamay habang sila ay umaalis. Dinala ni Nangnak si Pimak sakay ng bangka. Sinabi ni Pimak na hindi tama ang pag-alis nila ng ganito dahil nilabag niya ang pangakong ginawa niya kay Nangnak. Mula sa malayo, nakita ni Rang sina Nangnak
at Pimak na nakaupo sa bangka, kaya agad siyang bumalik upang sabihin ito sa ina ni Pimak. Natuklasan nila na ang tunay na sayot ay nakakulong sa loob ng bahay. Doon nila napagtanto na ginamit ni Nangnak ang mahika ng pagpapalit anyo upang mailayo si Pimak. Dinala muli ni Nangnak si Pimak sa kanilang pahingahan. Doon napagtanto ni Pimak na ang sayot na nasa harapan niya ay si Nangnak pala. Tinanong niya kung bakit niya ginawa iyon. Humingi ng tawad si Nangnak kay Pimak at sinabi niyang ginawa niya iyon dahil mahal niya siya. Hinawakan niya ang kamay ni Pimak, nais niyang maramdaman nito ang pagmamahal na mayroon sila sa isa't isa. Sila, isang tao at isang multo na magkaiba ang landas, ay muling nawala sa mga alaala ng nakaraan. Naalala nila ang mga araw na magkasama sila, kabilang ang sandali kung saan sinusuklay ni Pimak ang buhok ni Nangnak. Bumalik sa kanilang isipan ang matatamis nilang alaala. Pagkatapos ay hinawakan ni Nangnak ang kamay ni Pimak at naglakad silang tahimik ng magkasama. Ngunit kalaunan ay tumigil si Pimak. Sinabi niya na kahit mahal pa rin niya si Nangnak, hindi na sila maaaring magsama. Pinayuhan niya si Nangnak na lisanin na ang mundo ng mga buhay dahil ayaw niyang saktan pa siya ng sorcerer. Sa huli, malungkot na umalis si Nangnak ng mag-isa. Ngunit dumating din ang sorcerer sa nayon. Sa ilalim ng dilim ng gabi, hinukay niya ang puntod at kinuha ang anak ni Nangnak. Tumawa siya ng nakakatakot at sinabi sa lahat na ngayong gabi ay haharapin niya si Nangnak. Nang malaman ito ni Pimak, gusto niyang pigilan ng sorcerer, ngunit pinigilan siya ng kanyang pamilya. Samantala, dumating si Nangnak upang hanapin ang kanyang anak. Ngunit hinarang siya ng anting-anting na nakalagay sa pintuan. Inutusan ng sorcerer ang kanyang mga tauhan na ihagis si Little Rang sa apoy. Isinugal ni Nangnak ang kanyang buhay upang iligtas ang anak niya, ngunit pinigilan siya ng sorcerer. Napasigaw si Nangnak sa matinding paghihirap. Hindi na pinansin ni Pimak ang pagpigil ng kanyang pamilya at tumakbo palabas upang tulungan si Nangnak. Nang akmang saktan ng sorcerer si Nangnak, dumating si Pimak upang pigilan siya. Naglaban ng matindi si Pimak at ang sorcerer. Ngunit sa huli, nanaig ang kapangyarihan ng sorcerer at dehado si Pimak. Nang muling susubukan ng sorcerer na saktan si Nangnak, bigla itong naglaho sa isang ulap ng itim na usok. Sinubukan ni Pimak iligtas ang kanyang anak mula sa apoy, ngunit pinatumba siya ng mga tauhan ng sorcerer. Gusto rin ni Nangnak iligtas ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, ipinaglalaban ni Pimak ang kanyang asawa at anak, ngunit masyado siyang mahina at hindi niya kayang talunin ng sorcerer. Pinigilan siya ng mga tauhan nito. Nang malapit ng atakihin ng sorcerer si Nangnak, muli siyang nakatakas sa pamamagitan ng pagiging isang ulap ng itim na usok. Pagkatapos ay sinaniban ni Nangnak ang katawan ni Sayot. Hindi niya pinansin ang panganib at hinanap ang sorcerer upang mabawi ang kanyang anak. Ginamit ng sorcerer ang mahiwagang tungkod na yantok at walang awa siyang hinampas. Kawawang si Nangnak ay napasigaw sa matinding sakit na parang isang hayop na nahuli sa bitag. Kahit pakiramdam niya ay tinutusok siya ng 10,000 palaso, tiniis niya ang lahat at nagmakaawa lamang na ibalik ang kanyang anak. Ngunit patuloy pa rin siyang pinahirapan ng masamang sorcerer. Sa huli, napilitang paalisin ng sorcerer si Nangnak mula sa katawan ni Sayot. Masakit na humingi ng tulong si Nangnak kay Pimak, ngunit wala siyang magawa dahil hawak siya ng kanyang ama. Umiyak si Pimak at humingi ng tawad sa kanyang asawa. Wala siyang magawa kundi panoorin habang sinasaktan ng sorcerer si Nangnak. Nasaksihan niya kung paano ikinulong ng sorcerer ang kaluluwa ni Nangnak sa isang garapon at tinakpan ito ng pulang tela. Gusto ni Pimak tulungan ng kanyang asawa, ngunit wala siyang magawa. Tanging pag-iyak lamang ang kaya niya habang nasasaktan. Sinabi ng sorcerer na ihahagis niya si Nangnak sa ilog upang malunod ito at hindi na muling maisilang. Sumigaw si Pimak na hindi niya maaaring gawin iyon sa kanyang asawa, ngunit wala siyang magawa laban sa kapangyarihan ng sorcerer. Pinayuhan siya ng monghe na tanggapin na lamang ito at bumitaw dahil iyon na raw ang kapalaran ni Nangnak. Ngunit ang imahe ng paghihirap ni Nangnak ay patuloy na bumabalik sa isip ni Pimak. Alam ni Pimak na kapag binuksan niya ang garapon at pinalaya ang kaluluwa ni Nangnak, magkakaroon ito ng pagkakataong muling isilang. Nakaisip siya ng paraan para mailigtas ang kanyang asawa. Bumalik siya sa dating pugad ng pagmamahalan nila ni Nangnak. Habang tinitingnan ang malungkot at sira-sirang bahay, naalala niya ang matatamis nilang sandali noong sila pa ay nagmamahalan ng buong puso, pati na rin ang masasayang alaala nila bilang isang pamilyang tatlo. Nakita rin niya ang liham na isinulat ni Nangnak para sa kanya. Hindi niya napigilan ang pagluha dahil sa matinding sakit at lungkot na kanyang naramdaman. Pumunta siya sa tulay kung saan sila dating nagkikita at naalala ang pangakong binitiwan niya kay Nangnak. Nagpa siya siyang tulungan itong palayain ang kaluluwa nito upang makapagbagong buhay. Kaya palihim siyang nagtago mula sa kanyang ina at hinanap ang mangkukulam na gumagawa ng ritual sa bayan. Narinig niya ang kanilang plano na samantalahin ang dilim ng gabi upang itapon ang kaluluwa ni Nangnak sa ilog at hayaang malunod ito. Ngunit hindi sinasadyang natapakan niya ang isang sanga at nag-ingay. Natakot siyang matuklasan kaya agad siyang umalis. Pumunta siya upang hanapin ang ama ni Nangnak. Matapos nilang mag-usap, nalaman ng ama ni Nangnak na namatay ang kanyang anak habang mahirap ang panganganak nito. Sa panahong iyon, mag-isa na lamang namumuhay ang ama ni Nangnak at sa wakas ay napagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Inaliw siya ni Pimak at sinabi na mabuting tao si Nangnak at tiyak na hindi siya sisisihin ng kanyang anak. Samantala, sa isang panaginip, naalala ni Sayot ang katotohanan tungkol sa gabing nanganak si Nangnak. Naalala niya na sinunod niya ang utos ng ina ni Pimak at dinalhan ng alak si Pajan, dahilan upang malasing ito at hindi matulungan si Nangnak sa panganganak. Dahil dito, namatay si Nangnak. Nagising si Sayot nang may matinding takot at paulit-ulit na sumigaw na siya ang pumatay kay Nangnak, kaya gusto siyang patayin ni Nangnak.
Patuloy siyang inalo ng ina ni Pimak, ngunit hindi niya mapatigil ang kanyang pagsigaw. Sa huli, ikinulong siya ng ina ni Pimak dahil ayaw niyang malaman ng iba ang katotohanan. Kapag lumabas ang balitang ito, mabubunyag na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang manugang. Nalaman ni Rang na ikinulong ng ina ni Pimak si Sayut, kaya humingi siya ng tulong sa batang mataba at sa iba pa. Pinabantayan niya sila sa labas ng bahay habang palihim siyang pumasok, tinanggal ang tali ni Sayut at binuhat ang walang malay na babae palabas. Nang magising si Sayut, nanginginig siya sa takot. Hindi alam ng lahat kung bakit ganoon na lamang ang kanyang kinatatakutan. Isang gabi na malabo ang liwanag ng buwan, tahimik na lumapit si Pimak kasama ang kanyang biyanan papunta sa mangkukulam. Sinabi ng ama ni Nangnak kay Pimak na kailangan niyang tulungan si Nangnak at huwag siyang mag-alala sa kanya kahit anong mangyari. Lumapit ang ama ni Nangnak upang buksan ang garapon, ngunit marahas siyang hinampas ng mangkukulam. Matanda na siya at hindi nagtagal ay bumagsak din sa lupa. Nakahiga siya habang humihingi ng tawad sa kanyang anak. Nagmamakaawa na patawarin siya nito. Ginawang bihag ng masamang mangkukulam ang ama ni Nangnak. Tinaladkad nila ito palapit upang masaksihan mismo nito ang paglunod sa kaluluwa ni Nangnak. Ngunit hinila ng ama ni Nangnak ang mangkukulam papunta sa tubig at mahigpit niya itong pinigil upang hindi ito makaahon. Pinili niyang mamatay kasama ang mangkukulam upang matulungan ang kanyang anak. Bago siya tuluyang mawala ng malay, sumagi sa isip niya ang mukha ng kanyang anak na si Nangnak. Naalala niya ang mga malupit at walang pusong ginawa niya rito noon at buong puso siyang nagsisi. Samantala, sumugod din si Pimak at nakipaglaban sa mga masasamang tao. Matapos ang matinding sagupaan, tuluyan nilang naitapon ang garapon sa tubig. Walang pag-aalinlangan na tumalon si Pimak sa ilog. Sumisid siya at lumangoy sa iba't ibang direksyon upang hanapin ang garapon na naglalaman ng kaluluwa ni Nangnak. Sa malamig at malinaw na tubig, buong tiyaga niyang hinanap ang bawat sulok. Sa huli, pinagpala ang kanyang pagsisikap. Natagpuan niya ang garapon na naglalaman ng kaluluwa ng kanyang asawa. Mahigpit niya itong hinawakan na parang isang napakahalagang kayamanan at umahon mula sa tubig. Kasama rin niya ang batang ikinulong ng mangkukulam. Bumalik siya sa dating pugad ng pagmamahalan nila ng kanyang yumaong asawa. Maingat niyang tinanggal ang pulang telang nakabalot sa garapon. Isang makapal na ulap ng itim na usok ang lumabas mula rito. Maya-maya, nakita niya si Nangnak na hawak ang kanilang anak. Dahan-dahang lumapit si Pimak sa kanyang asawa. Kahit alam niyang multo na si Nangnak, matapos ang lahat ng nangyari, ay naunawaan na niya ang tunay niyang nararamdaman. Hindi na siya natatakot sa kanyang asawang multo. Taos, puso siyang humingi ng tawad at ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Nangnak. Nagpasalamat si Nangnak kay Pimak dahil iniligtas siya nito. Sinabi niyang naniniwala siyang muling magsasama ang kanyang ama at ina sa kabilang buhay. Ang tapat na pagmamahala ng mag-asawa ay nanaig kahit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bagamat magkaiba ang landas na tinatahak ng isang tao at isang multo, nagpa siya silang magsama pa rin. Nagising si Pimak at nakita niyang nakatitig sa kanya ang kanyang asawa. Nagulat siya at natakot. Dahil sa ekspresyon ng takot sa mukha ng kanyang asawa, nalungkot ng husto si Nangnak. Agad siyang inaliw ni Pimak at sinabi na mahal niya ito. Isinalaysay niya ang mga pinagdaanan niyang damdamin mula sa pagkalito hanggang sa tuluyang pagtanggap at pag-unawa sa tunay niyang nararamdaman. Nang marinig iyon ni Nangnak, dahan-dahang nawala ang lungkot sa kanyang mukha. Ang tapat na pagmamahal ni Pimak ay muling nagtagumpay na makuha ang puso niya. Nagbalik ang pagmamahalan nila gaya ng dati. Ngunit nakita sila ng mga taga-nayon na magkasama at hindi nagtagal ay nakarating ito sa ina ni Pimak. Muli itong dumating at iginiit na iwanan ng anak niya si Nangnak. Winisikan niya ng banal na tubig si Nangnak. Agad namang humarang si Pimak upang protektahan ang kanyang asawa at anak. Sinabi ni Pimak na mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa iwan si Nangnak. Tinulungan niya ang kanyang asawa at anak na makapasok sa bahay. Saka sinabi sa kanyang ina na umalis na. Sa wakas, nalaman ni Rang mula kay Sayut ang katotohanan. Ang ina ni Pimak ang nagpakalasing kay Pajan upang hindi ito makatulong kay Nangnak sa panganganak na naging dahilan ng pagkamatay ni Nangnak. Nang malaman ng ina ni Pimak na nawawala si Sayut, siya naman ang nag-atake. Hiniling niya sa pinuno ng nayon na hulihin si Rang dahil umano sa pagdukot kay Sayut. Pagkatapos, dinala niya muli si Sayut sa bahay, itinali ito at sinaktan habang pinapagalitan. Nang maipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan, nakabalik si Rang sa kanilang bahay. Nang malaman niyang inaabuso ng ina ni Pimak si Sayut, agad siyang sumugod upang iligtas ito. Ngunit hinarang siya ng ina ni Pimak. Sinabi ni Rang na sinabi sa kanya ni Sayut na ang ina ni Pimak ang pumatay kay Nangnak. Ginamit niya ang lihim na iyon upang takutin at pigilan ng babae at nailigtas niya si Sayut. Inalagaan ni Rang si Sayut ng buong puso, ngunit hindi nito makalimutan ang pagkamatay ni Nangnak. Palagi siyang natatakot at nagpapanik na para bang dahan-dahan nang nawawala sa sarili. Isang araw, nagising si Sayut sa matinding takot at tumakbo palabas. Nagkataon namang nakasalubong niya ang ina ni Pimak. Hinarangan siya nito at balak siyang dalhin muli pabalik. Biglang naalala ni Sayut ang katotohanan tungkol sa gabing nanganak si Nangnak. Paulit-ulit siyang sumigaw na ang ina ni Pimak ang pumatay kay Nangnak. Nang mapagtanto ng babae na hindi niya mapapatahimik si Sayut, nawalan siya ng pasensya at hinampas ito ng tungkod hanggang sa mawalan ng malay. Dumating ang ama ni Pimak. Nagsinungaling ang ina ni Pimak at sinabi na nadulas lamang si Sayut at nawalan ng malay. Dinala niya muli ito pauwi at itinali. Hindi niya maaaring hayaang sabihin ni Sayut ang katotohanan sa kanyang anak. Kaya pumunta siya sa bahay ni Pajan, nakakita ng bote ng lason at binalak itong ipainom kay Sayut upang manahimik ito magpakailanman. Samantala, patuloy pa rin ang pagmamahala ni Nangnak at Pimak. Sinabi ni Pimak na nang magising siya at makita siya, napakasaya niya at hindi niya hahayaang kunin pa siya ng kahit sino. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang asawa. Dahil dito, labis na sumaya si Nangnak.
Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtatagal. Isang araw, walang tigil ang pag-iyak ni Little Rang. Ngunit hindi dumating si Nang Nak upang aliwin siya. Kinailangan ni Pimak na siya mismo ang magpatahan sa kanilang anak. Hindi niya alam na sa oras na iyon ay nagtatago si Nang Nak sa ilalim ng bahay. Natuklasan ni Nang Nak na ang balat sa kanyang mga kamay ay nagsisimula ng umusok at mabulok. Bilang isang magandang multo na hinarap ang napakaraming pagsubok upang mayakap lamang muli ang minamahal niyang asawa, labis siyang masaya dahil sa wakas ay maaari na silang magsama magpakailanman. Isang tao at isang multo na magkaiba ang landas ay piniling manatili sa isa't isa habang buhay at magpakailanman. Mula noon, namuhay sila ng mapayapa at maayos, patuloy na nagmamahalan. Kahit ang simpleng pagtitig lamang kay Pimak ay nagbibigay na ng saya kay Nang Nak. Sa piling ng kanyang pinakamamahal na asawa at anak, pakiramdam niya ay nasa panaginip siya. Maingat na sinusuklay ni Pimak ang kanyang buhok. Ang pagmamahal at lambing ng kanyang asawa ang dahilan upang humiti siya ng buong saya. Ito ang buhay na matagal na niyang pinapangarap. Akala niya, magiging masaya na siya ng ganito magpakailanman. Ngunit muli siyang niloko ng kapalaran. Napansin ni Nang Nak na minsan ay nagiging itim at umuusok ang kanyang balat. Yakap-yakap niya ang kanyang anak habang puno ng lungkot at pag-aalala. Pagsapit ng gabi, natuklasan niyang lalong lumalala ang kanyang kalagayan. Nasaktan at nawalan siya ng pag-asa dahil sa malupit niyang kapalaran. Tinitigan ni Nang Nak ang kanyang kamay na natatakpan ng itim na usok. Natakot siya at nataranta. Kahit aliwin siya ni Pimak, hindi iyon nakatulong. Habang lalo niyang nilalabanan ang nangyayari sa kanya, lalo lamang tumitindi ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis at malulungkot na sigaw, bigla siyang naglaho sa isang ulap ng itim na usok. Hindi alam ni Pimak ang nangyari. Nagpanik siya at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ng kanyang asawa. Natagpuan niya si Nang Nak na malungkot at nag-iisa sa silungan. Sinabi ni Nang Nak na huwag na siyang lumapit. Ngunit dahil sa mahinahon at mapagmahal na pag-aalo ni Pimak, dahan-dahang nagbukas ng kanyang damdamin si Nang Nak. Ngunit maging siya ay hindi niya alam kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Samantala, pinalaya ng ina ni Pimak si Sayut mula sa pagkakatali. Ngunit malupit niya itong nilinlang at pinainom ng lason. Hindi inakala ni Sayut na ang inang kumupkop sa kanya na lagi niyang iginagalang ay magagawa ang ganoon kalupit na bagay. Naalala niya ang mga buwang magkasama sila, ang mainit na samahan at mga alaala ng pagmamahal na parang tunay na mag-ina. Nadurog ang kanyang puso at hindi niya maintindihan kung bakit naging napakawalang puso ng kanyang inaampon. Bago siya tuluyang pumanaw, buong pusong humingi siya ng tawad kay Nang Nak. Pagkatapos, sa matinding sakit, nalagutan siya ng hininga. Kahit ilang luha ang pumatak mula sa ina ni Pimak, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang gawin iyon para sa kanyang kapakanan. Akala niya ay nabayaran na ni Sayut ang kabutihang ginawa niya noon. Pagkatapos, itinulak niya si Sayut sa tubig at nagkunwaring nalunod ito. Nang paalis na siya, nakita siya ni Rang. Nakita ni Rang si Sayut sa tubig, kaya agad siyang tumalon upang iligtas ito. Ngunit huli na ang lahat. Naalala niya ang mga alaala nila noong nabubuhay pa sila. Sa wakas, nahulog na rin sila sa isa't isa. Sa sobrang sakit, parang hindi na makahinga si Rang. Naalala niya ang pangako niyang bibigyan si Sayut ng asul na tela bago siya sumali sa hukbo. Sinabi niya noon na kung gusto siyang makipagrelasyon ni Sayut sa kanya, itali nito ang tela sa labas ng kanilang bahay. Labis na nalungkot si Rang dahil hindi na niya kailanman maririnig ang sagot ni Sayut. Sa galit, hinabol ni Rang ang ina ni Pimak at inakusahan siyang siya ang pumatay kay Sayut. Mariin itong itinanggi ng ina ni Pimak at sinabi na wala siyang ebidensya para paratangan siya. Galit na sinabi ni Rang na sasabihin niya kay Pimak ang katotohanan. Ngunit muli siyang hinampas ng ina ni Pimak gamit ang kanyang tungkod at tumakbo papunta kay Pimak. Doon, binaliktad niya ang sitwasyon at sinabi na si Rang daw ang gustong pumatay sa kanya. Hinabol siya ni Rang at sinabi kay Pimak ang buong katotohanan. Sinabi niyang ang kanyang ina ang nagpainom kay Pajan at pinigilan itong tulungan si Nang Nak sa panganganak, dahilan para mamatay ang kanyang asawa at anak. At ngayon, pinatay naman ito si Sayut upang pagtakpan ang kanyang mga ginawa. Nang marinig ni Pimak ang katotohanan, parang tinamaan siya ng kidlat. Hindi siya makapaniwala na ang sarili niyang ina ang pumatay sa kanyang asawa at anak. Nang malaman ni Nang Nak ang totoo, sa sobrang galit ay sinunggaban niya sa leeg ang ina ni Pimak. Nang malapit nang mawala ng hininga ang kanyang biyenan, nakiusap si Pimak kay Nang Nak na patawarin ito at huwag patayin. Dahil dito, naligtas ang buhay ng ina ni Pimak. Tiningnan ni Pimak ang kanyang ina ng may galit at pagkamuhi. Malungkot niyang sinabi na itinatakwil na niya ito bilang ina. Napahagulgol ang ina ni Pimak. Habang naglalakad siyang pauwi, bawat hakbang niya ay puno ng alaala ng pagpapalaki niya sa kanyang anak. Ngunit ngayon, ang sarili niyang anak ay galit na galit sa kanya at ayaw na siyang kilalanin. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa mawalan siya ng malay sa lupa. Nagsagawa ang lahat ng libing para kay Sayut. Doon nalaman ni Rang mula sa matabang bata na mahal pala siya ni Sayut. Sa wakas, nalaman niyang minahal siya nito sa buong panahon. Samantala, natagpuan ng ama ni Pimak ang dulo ng tungkod na naiwan sa lugar kung saan namatay si Pajan. Sa wakas, napagtanto niya na ang ina ni Pimak ang pumatay kay Pajan. Nalaman niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Rang. Ibinunyag niya ang mga krimen ng ina ni Pimak. Ngunit matigas pa rin itong tumanggi at sinabi na walang ebidensya at wala ring magagawa ang pinuno ng nayon laban sa kanya. Labis na nalungkot at nadismaya ang ama ni Pimak. Sinabi niya na pinatay nito ang sarili niyang anak, anakan na si Sayut, ang taong pinakatapat sa kanya, at pinatay rin nito ang asawa ng kanyang anak. Dahil dito, hindi na kailanman babalik sa kanyang tabi ang kanyang anak. Pagkatapos, sabihin iyon, umalis na rin ang ama ni Pimak sa kanilang tahanan. Sa galit, itinapon ng ina ni Pimak ang kanyang tungkod. Muling pumunta si Pimak sa monghe upang itanong ang kalagayan ni Nang Nak. Ipinaliwanag ng monghe ang dahilan
dahilan. Lumalabas na matagal nang naging multo si Nangnak at ayaw pa rin niyang sumakay sa sasakyan ng kamatayan upang magtungo sa kabilang buhay. Kapag tuluyan siyang sinakop ng masasamang puwersa, magiging isang halimaw siya at magdudulot ng kapahamakan sa mundo. Maging si Pimak ay maaari niyang saktan. Nang marinig ito, labis na nag-alala ang lahat. Samantala, kahit naghihingalo na, hindi pa rin nagsisi ang masamang biyanan. Nais pa rin niyang sunugin ang bahay ng kanyang anak at manugang. Malakas niyang sinigawan si Nangnak na umalis na ito. Sa loob ng bahay, sa tulong ng suporta at paghihikayat ni Pimak, patuloy na lumalaban si Nangnak laban sa masasamang puwersang sumasakop sa kanya. Tinitiis niya ang sakit habang dahan-dahang nilalamon ng itim na usok ang kanyang katawan. Ngunit ang masasakit na sigaw ng kanyang biyanan ang muling nagpaalab sa galit na matagal nang nasa puso niya. Humarap si Nangnak sa kanyang biyanan at mariing binalaan ito na huwag nang gumawa pa ng gulo. Dahil sa takot, agad na tumakas ang kanyang biyanan. Sa puntong iyon, tuluyan ng sinakop ng kasamaan si Nangnak at nawala ang kanyang katinuan. Nagliyab ang galit sa kanyang puso. Bigla siyang nilukuban ng masamang kapangyarihan at nagbago bilang isang demonyo. Agad na umihip ang malakas na hangin at malakas na kumulog ang kalangitan. Bumalot ang dilim at takot sa buong nayon. Nagsitakbuhan ng mga tao sa sobrang pangamba. Lumabas din si Pimak sa bahay, ngunit bago pa man siya makapagsalita sa kanyang asawa, bigla nang nawala si Nangnak sa kanyang harapan. Si Nangnak, na tuluyan nang nawalan ng sarili, ay nabalot ng itim na usok at nag-anyong demonyo na gumagala sa labas. Kasabay nito ang malalakas na ipo-ipo at nakakatakot na alulong ng mga lobo. Ngunit nang makita niya ang tulay kung saan sila unang nagkakilala ni Pimak, doon lamang siya huminto. Walang magawa si Pimak habang pinapanood ang kanilang bahay na masunog at ang nayon na sirain ni Nangnak. Nakaramdam siya ng matinding hiya at pagsisisi. Tumakbo siya, palabas, at sa wakas ay natagpuan niya si Nangnak sa sirang tulay. Nang makita ni Nangnak ang pinsalang nagawa niya, nagsisi siya dahil hindi niya naman talaga ito sinadya. Sinabi ni Pimak sa kanya na huwag na siyang manggulo at manakit ng iba. Sinabi niyang mananatili pa rin silang magkasama. Balak niyang kitilin ang sariling buhay upang makasama ang kanyang asawa sa kabilang buhay. Nang marinig iyon ni Nangnak, natigilan siya. Pareho nilang naalala ang pangakong ginawa nila noon sa tulay na iyon. Nang sabihin ni Pimak na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay ng hiwalay sa kanya, napangiti si Nangnak dahil alam niyang tunay ang pagmamahal ng kanyang asawa. Ngunit dumating ang mungheng minsang nagligtas kay Pimak upang pigilan siya. Ngunit buo na ang desisyon ni Pimak. Hindi siya nag-atubili at tumalon mula sa sirang tulay. Bago siya tuluyang mamatay, sumagi sa kanyang isipan ang mukha ni Nangnak. Naalala niya ang unang beses nilang pagkikita, ang mga panahong nagmamahalan sila at lahat ng masasayang alaala nila. Kasabay nito, bumalik din sa alaala ni Nangnak ang kanilang masasayang sandali. Natunaw ang matigas niyang puso sa tamis ng kanilang pagmamahalan. Sa pag-alala sa kanilang tapat na pag-ibig, napangiti si Nangnak ng may kapayapaan. Masaya siya dahil sa wakas ay makakasama na niya si Pimak magpakailanman. Samantala, nagsimulang bumigkas ng dasal at orasyon ang monghe para kay Nangnak. Tinitigan ni Nangnak si Pimak na nasa tubig. Naalala niya ang sinabi niya noon tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig noong sumali siya sa patimpalak ng kagandahan. Naalala niya ang kanyang mga salita at ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Kaya agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang iligtas si Pimak. Habang umiiyak, sinabi ni Nangnak kay Pimak ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos niyang magsalita, pumatak ang kanyang mga luha dahil sa matinding sakit. Nais ni Pimak na hawakan ang kanyang kamay upang aliwin siya. Nais din ni Nangnak na muling mayakap ang kanyang minamahal na asawa. Ngunit ang sirang tulay ang naging hadlang sa kagustuhan nilang maghawakan. Kahit magkatapat sila at puno ng pagmamahal ang kanilang mga puso, hindi man lang nila mahawakan ang kamay ng isa't isa. Dumating na ang sasakyan ng kamatayan. Dumating na ang oras para sila ay maghiwalay. Kahit napakasakit, kailangan nilang magpaalam. Nagpaalam si Nangnak sa kanyang pinakamamahal na asawa. Nang maunawaan niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pinakawalan niya ang kanyang pagkakapit sa mundo at pumayag ng sumakay sa sasakyan upang bumalik sa kabilang buhay. Patuloy na ipinahayag ni Pimak ang kanyang pagmamahal kay Nangnak. Ang mag-asawang pinaghiwalay ng mundo ng mga buhay at patay ay nagpaalam sa isa't isa, nagdasal para sa isa't isa, at umaasang makikita silang muli sa susunod na buhay. Kinabukasan, matapos ang bagyo, muling nagbalik ang katahimikan. Gumuho na ang bahay ni Nangnak. Nagsagawa ng ritual ang monghe para ipanalangin ang kanyang kaluluwa. Nagpasya rin si Pimak na maging monghe sa ilalim ng paggabay nito. Samantala, nailigtas naman ng ilang taga-nayo ng ina ni Pimak. Lumabas na kahit kinamumuhian siya ni Nangnak, wala talaga itong balak na patayin siya. Ngunit ang masamang biyanan, matapos gumawa ng maraming kasalanan, ay hinarap din ang kapalit ng kanyang mga ginawa. Iniwan siya ng kanyang mga kamag-anak at nauwi siya sa pamumuhay ng mag-isa. Nang malaman niyang susunod si Pimak sa monghe, bawat hakbang ay hinabol niya ang kanyang anak habang nagmamakaawang huwag siyang iwan. Ngunit ang puso ni Pimak ay tuluyan ng nasaktan. Hindi niya mapatawad ang kanyang ina. Hindi na siya lumingon pa at iniwan ang kanyang ina na umiiyak ng labis. Pinag-usapan siya ng mga tao sa nayon. Sinabi nilang inani lamang niya ang bunga ng kanyang mga ginawa at siya rin ang may dahilan ng kanyang paghihirap. Mula noon, araw-araw na naglibot ang ina ni Pimak sa nayon upang hanapin ang kanyang anak. Kalaunan,
tuluyan siyang nawalan ng isip at naging isang babaeng kinatatakutan ng lahat. Sa huli, namatay siya dahil sa sakit, sa puso, kalungkutan at matinding pagdurusa na tinapos ang kanyang buhay na puno ng kasalanan. 50 taon nang lumipas. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok, mabait at taimtim sa pananampalataya ang nagsindi ng insenso para kay Nangnak. Ang matandang iyon ay si Pimak mula noon. Matapos ang 50 taon ng pagbabago ng panahon at pagsubok ng buhay, ilang piraso na lamang ng bulok na kahoy ang natira sa kanilang dating bahay. Ang lumang hagdan na lamang ang patunay na minsan ay may tahanang nakatayo roon. Naalala niya ang matatamis na alaala nila ni Nangnak at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Umupo siya sa hagdan at inilabas ang liham na isinulat ni Nangnak. Para sa kanya, maraming taon na ang nakalipas. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng masasayang sandali nila. Mula noong itimpa ang kanyang buhok hanggang sa ito ay pumuti, hindi kailanman nawala ang pagmamahal ni Pimak para sa kanyang asawa. Tulad ng kanyang pangako, hindi niya nakalimutan si Nangnak. Inalagaan niya ang alaala nito hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Bago siya pumanaw, nakita niya sa kanyang isip ang muling pagkikita nila ni Nangnak. Sa wakas, nagawa nilang mamuhay ng masaya magpakailanman at dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.